Marvin, pinakain mo ba yung kalabaw natin itong maghapon na ito? Oo naman. Bakit mo na itanong? Hindi ba't iniwan ko siya sa may sapa kaninang umaga? Maraming damo doon na pwede niyang kainin. Tapos kapag nauwaw siya o nainitan, pwede siyang maglublob sa sapa. Bakit ba? Napakakupad kasi ng lakad niya eh. Abay, mas mabilis pa ang langaw na sumusunod sa kanya. Wala na bang mas ibibilis pa ang lakad ni Sungay? Hagupitin mo nga at nang bumilis ang lakad. Paano mas bibilis pa sa kanya ang langaw eh? Hindi nga siya maunahan. Tingnan mo, lagi lang nakasunod sa kanya. Saka, hindi siya pwedeng pabilisin ng lakad. Kasi tingnan mo tiyan niya bilog na bilog. Kitang-kita na busog siya eh. Baka mamaya sumakit ang tiyan niyan kapag binilisan natin ang paglalakad. Hayaan mo na lang siya. Bakit mo ba siya minamadali? Eh bakit hindi? Anong oras na ba? Mag-aalas 6 na Kung talaga Marvin sa ilang metrong nilakad niya tumatagal tayo ng 15 minutos eh. Anong oras tayo makakauwi nito? Aba, magsasaing pa ako para sa hapunan natin. Ay naku, madali mo na yan. Para siyang naglalakad sa liwanag ng buwan eh. Ito naman, mag-relax ka nga dyan. Hindi pa naman tayo nagugutom eh. Kasi marami ang nakain nating nilagang saging kaninang merienda. Saka, hindi ka ba natutuwa? Para nga lang tayong namamasyal eh. Hindi ka naman napapagod sa paglalakad kasi nakasakay ka lang naman sa Paragus na hinihila ni Sungay. Manahimik ka na nga lang at mag-relax at namnamin ang ganda ng paligid. Ay nako, ano naman ang nanamnamin ko sa paligid? Damuho ka. Puro puno't damo lang ang nakapalibot sa atin. Sa bukid tayo galing at hindi pasyalan. Maya-maya lang didilim na eh. Aabutan na tayo ng gabi rito. Hindi ba tumatayo ang mga balahibo mo sa kilabot? Ayan ka na naman eh. Nag-iisip ko na naman ng kung ano-ano eh. Tinatakot mo na naman ang sarili mo. Ano naman ang nakakatakot sa lugar na ito? Dito na tayo tumanda. Araw-araw na tayong pabalik-balik sa bukid. Di ka pa rin ba nasasanay? Hanggat kabuntot mo ang alaga mong kapring taw-awi na si Elian, hindi ako mapapanatag. Sino bang masasanay na palaging may kapring sumusunod? Tingnan mo, nagpapalipat-lipat siya sa mga sanga ng mga puno na parang malaking unggoy. Mabuti sana kung magandang lalaki ang itsura eh. Kaso hindi naman eh. Sa tagal niyong magkadikit niyan, nagkakamukha na kayong dalawa. Oy naku, tumahimik ka na nga. Huwag mo na lang siyang pansinin. Kapag napikon na naman yan, papahirapan ka na naman yan. Hindi ka pa ba nadadala sa sakit na ibinigay niya sa'yo? Namimilipit ka nga lagi sa sakit ng tiyan eh. Minsan naman ilang araw kang nilalagnat. Mabutit nadadaan ko sa pakiusap kaya pinapagaling ka niya uli. Huwag mo nang pagdiskitahan niya si Elian. Ay nako, kahit hindi ko siya pansinin, sa laki niyang yan, kapansin-pansin talaga. Kung bakit kasi pati sa akin nagpapakita siya. Manong sa'yo na lang. Dinadamay pa ako sa gulo ninyo Nananahimik ang buhay ko, no? Kung bakit kasi ikaw pa napangasawa ko Kung alam ko lang na may kakambal kang kapre, hindi na kita pinakasalan. O sige na, tama na. Masyado ka nang madaldal. Baka sa ingay mong yan hindi na si Elian ang magparusa sa'yo Baka may malignong natutulig na sa tenga dahil sa kadaldalan mo. At pamagain niyang bibig mo na yan. Lalo ka magkaproblema. Hala, oo nga pala. Buti sinabi mo. Baka nga mamaya may ibang elemento dito. Malayo-layo pa naman ang bahay natin. Sus ko po. Akin na nga yung lubid ni Sungay. Ako nang higit sa lubid niyan para tumakbo na siya ng mabilis. Gusto ko lang makauwi Ayoko abutin ng dilim dito sa daan. Akin na yung lubid. Ibigay mo na sa akin. Hindi pwede, no? Ano ka ba? Hindi mo naman kayang pasunurin si Sungay Maiinis lang siya. Kagaya nung isang araw na itinakbo tayo at halos malaglag na sa Paragus. Huwag ka na makialam. Huwag mo nang agawin yung lubid sa akin. Hindi. Akin na yung lubid. Hoy, Sungay. Bilisan mo sa paglalakad. Huwag ka na magbagal-bagal dyan. Malapit nang gumabi. Bilisan mo. Ay naku po. Nirendahan na nga. Napakakulit mo talaga. Oh, bakit mo hinagupit ng malakas ang kalabaw? Ayan na. Mukhang tatakbo na siya. Nagalit na. Mabutit binilisan niya, no?
Sige na, bilisan mo na, Sungay! Bilis! Ay, kailangan ko na namang kumapit sa Paragos. Pipikit na lang ako. Siguradong hindi kami sa bahay makakarating nito eh. Napakakulit kasi. Oh, ayan. Hindi mo na siya mapigilan. Naku po, gumawa ka ng paraan, Marvin. Ang tulinan niyang tumakbo. O, ito na, kunin mo na itong lubid. Pahintuin mo siya. Hindi na siya tumitingin sa daan eh. Kasalanan mo. Tigas kasi ng ulo mo eh. Ayaw na tuloy niyang sumunod. Naku, nayari na talaga. Pilit na pinahihinto ni Marvin ang alagang kalabaw pero hindi naman sumusunod sa kanya. Nagpatuloy ito sa pagtakbo at wala nang pakialam sa dinaraanan. Sigaw na lang ng sigaw si Julina habang nakapikit. Dahil ayaw niya makita ang pagbangga nila sa puno kung sakali mang mangyari ito. Sa tuwing nangyayari ang ganong sitwasyon, humihinto ang kalabaw kapag nabangga ang kariton na hila nito sa puno. At hindi na niya mahatak. Kagaya ng kanilang nararanasan sa tuwing nagagalit ang kalabaw. Naulit na naman ang sitwasyong yon. Nakarating sila sa gubat at tumintulang ang kalabaw matapos maipit sa 2 puno. Huminto na ba siya, Marvin? Dumilat ka na. Para malaman mo. Tingnan mo ginawa mo. Nakarating tuloy tayo sa kakahuyan ng wala sa oras. Ang masaklap pa, mukhang mahihirapan tayong alisin si Sungay sa pagkakaipit sa 2 punong yan. Ay nako, kasalanan mo to eh. Tigas ng ulo mo. Di ka pa marunong makinig. Kailangan pa talagang manermo sa kalagayan nating to. Mabuti nga't hindi ako nahulog eh. Dahil maigpit ang kapit ko sa Paragos. Kung nahulog ako di 2 na problema mo. Ay nako, patawarin. Oh, saan ka pupunta? Saan pa? Di aamuin ko yung kalabaw para matanggal ko siya sa pagkakaipit sa 2 puno na yan. Bumaba ka nga dyan. Tulungan mo ko. Ano may tutulong ko dyan? Kung suwagin pa ako ng alaga mo, ang haba-haba ng sungay niyan Ikaw na lang. Yan, diyan ka magaling. Kapag problema na, di ka na makatulong. Anong gusto mo? Magsermon tayo dito? O alisin mo na lang yung kalabaw sa pagkakaipit dyan sa puno? Hindi tayo makakauwi ng maaga kapag nagsisiyempa tayo. Dalihan mo na, kumilos ka na. Ano pa nga bang ginagawa ko? Kumikilos na nga ako, di ba? Ikaw nga itong nakasalampak dyan sa lupa eh. At parang naghihintay ng bulalakaw na bumagsak. Ay nako, hindi na ako sasagot at hahaba lang ang diskusyon. Tama. Magandang desisyon yan. Tumahimik ka na lang dyan. Baka kung ano pa yung mangyari kapag dumaldal ka na naman eh. Nandito pa naman tayo sa kakahuyan. Ay, oo nga pala. Binanindigan na naman tuloy ako ng balahibo sa katawan. Dalihan mo na dyan, Marvin. Ayoko na magtagal dito sa gubat. Gusto ko na umuwi. Bilisan mo. Maghintay ka dyan, oh. Hirap na nga kami ni Sungay dito eh. Di ka naman nakakatulong. Humingi ka na kaya ng tulong sa kakambal mong kapre. Nasaan na ba yon? Bakit ba palagi mong sinasabi na kakambal ko siya? Hindi ko naman kakambal yun. Palagi kasi kayong magkasama Anong tawag mo doon? Ay naku, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kaya siya lagi nakabuntot sa akin dahil may hinihintay siya? Oo nga pala. Hinihintay niyang dumating ang oras na may sakatuparan niya yung kasunduan yung dalawa. Ang oras na kainin ka niya. Bakit nga ba hindi ka pa niya lapain? Kailan ba kasi darating yung araw na yon? Ano bang tanong yan? Parang gusto mo talaga ako mamatay na. Ikaw kaya pakain ko sa kanya. Masalamat ka at hindi kumakain ng babayang tawi-awi. Kahit papaano maswerte ka pa rin. Tsaka, huwag mo na nga akong daldalin pwede. Hirap na nga kami ni Sungay dito dumadagdag ka pa O sige na, tatahimik na ako. Diyan na muna kayo. Uy, saan ka pupunta? Naiihi ako. Ano, sasama ka? Sus, huwag ka na lumayo. Baka mamaya problema na naman ang gawin mo. Oo na, dito lang ako. Bagyang lumayo si Julina sa kanyang asawa at nakubli sa likod ng malaking puno. Matapos umihi ay nakarinig siya ng mahinang ungol na parabang nahihirapan. Kumabog sa kaba ang kanyang dibdib. Pabalik-balik ang tingin niya sa asawang abot tanaw lang ang layo mula sa kanya.
at sa lugar kung saan nanggagaling ang mahihinang hikbi. Putik yan. Ano ba yung naririnig ko? Parang nasa malapit lang ah. Parang babaeng umiiyak. Bakit naman nagkaroon ng babae dito? Anong gagawin niya sa lugar na ito? Hindi kaya maligno na? Engkanto? O baka multo? Ay, litsugas! Hoy, Marvin! Tara na nga muna dito! Oh, ano na naman yan? May naririnig kasi akong umiiyak dito eh. Dalian mo! Baka guni-guni mo lang yan. Sino naman ang iiyak dyan? Bumalik ka na dito. Huwag mo nang usisahin pa yan. Oo nga, tama siya. Wala akong naririnig. Guni-guni ko lang yon. Makabalik na nga doon. Naku po, may umiiyak talaga. Hindi na guni-guni. Anong gagawin ko? Ano yon? Parang may nahulog. Malapit lang dito. Saan ba yon? Nako, kapag hindi ko tiningnan, magiging konsensya ko ito. At baka habang buhay na akong hindi makatulog. Baka babaeng nangangailangan talaga ng tulong at hindi lang makapagsalita. Mahanap na nga. Uy, Julina! Nasaan ka na ba? Naalis ko na si Sungay sa pagkakaibit niya. Umalis na tayo dito. Napakadami naman niyang iniihi mo. May bukal ka ba sa katawan? Sandali lang, may titingnan lang ako. Ha? Ayun, parang may tela ko nakikita sa bandaron. Ano yun? Ha? Tama ba naririnig ko? Iyak ng sanggol? May sanggol dito? Bakit naman makakarating dito ang batang yon? Ay naku, malapitan nga. Uy, Julina, ano na? Matagal pa ba yan? Marvin, halika dito. May sanggol akong nakita. Ano ka mo? Hindi kita marinig. Bumalik ka na lang dito. May sanggol nga. Sinong walang kwentang ina naman ang nag-iwan ng anak niya dito sa kakahuyan? Napakasama niya. Ay, teka. Yung hikbi na narinig ko kanina. Hindi kaya... Nasaan yung babaeng yon? Sa malamang, siya ang nanay ng batang ito. Nasaan na siya? Wala na dito sa paligid. Hala, baka doon sa bandaron. May bahaging malalim. Hindi kaya nahulog siya doon? May bakas nga roon na parang may dumaus-us ah. Hoy, Julina, ano ba? Ay, wala ka kang utong lupa ka na mukhang kapre. Bakit ka pinagugulat at damuhong ka? Yan tagal mo kasi. Akala ko kinuha ka na sana na maligno sa gubat. Kaya di ka na nakabalik. Sira ulo ka talaga, no? Balak mo talaga akong ibigay sa mga elemento? Ipalapa na kita dyan sa taw-awi mo eh. Teka sandali. Ano naman yung karga mo? Saan galing yung telang yan? Hindi to basta tela lang, Marvin. Nakabalot ito sa sanggol. Ha? Ano ka mo? Sanggol? Oo, tingnan mo oh. Nakakita ko ng isang sanggol, Marvin. Ang batang ito ay hulog ng langit para sa atin. Siguro walang mag-aalaga sa kanya sa langit kaya iniwan nila dito sa lupa. Sinadya nilang gawin para ipaalaga sa atin. Matagal na tayong humihiling ng anak, di ba? Ito na kasagutan sa mga panalangin natin. Binigyan na nila tayo ng anak. Hoy, sira ka ba? Hindi yan inihulog ng langit. Kung inihulog yan, edi lasog-lasog na yan. Isa pa, wag mong angkinin ng bata ah. Siguradong may magulang yan. Baka nandyan lang sa paligid at balikan yan maya-maya. Hindi, Marvin. Walang ibang tao dito maliban sa atin, no? Kung may magulang ito, baka iniwan niya dito. Walang sanggol na walang magulang. Paano yan may sisilang kung wala siyang ina? Mag-isip-isip ka nga. Ako ang nanay niya. Anak ko siya. Naku po, sinapian na yata ng espiritu ng balete ang asawa ko. Uy, bumalik na nga tayo sa Paragos. Hintayin natin ang magulang ng batang yan at ibalik natin yan sa kanila. Paniguradong may maghahanap yan sa kanya. Pero kasi wag mong angkinin ang hindi sa'yo, Julina. Masaya naman ang buhay natin kahit hindi tayo biyayaan ng anak eh. Di ba, matagal na natin tinanggap yon na wala tayong anak? Pero hindi tayo mag-aampon, di ba? Ampunin na lang natin ang sanggol na ito. Babalikan nga siya ng magulang niya. Ibalik na natin yan sa kanila. Kapag hindi sila bumalik, sa atin na siya, ha?
Huy! Sumagot ka, Marvin! Tingnan mo ang bata, oh. Lalaki siya. Kamukha mo nga eh. Anak na natin to. Kapag hindi siya binalikan, iuwi na natin ang bata. Ha, Marvin? Basta, maghintay tayo ng ilang oras dito. Kapag walang bumalik para sa kanya, edi uuwi na tayo. Oo. Uwi na tayo. Nakasama ang batang ito. Kagaya ng kanilang napagkasunduan, hinintay nilang bumalik ang magulang ng sanggol na kanilang napulot. Pero mahigit 2 oras na ang lumipas ay walang dumating. Madilim na at umaalingaw-ngaw ang ingay ng mga insekto sa paligid. Maigpit na yakap ni Julina ang sanggol at panakanak ang pinagmamasdan ng mukha nito. Umiiyak ang bata at pilit niya itong pinatatahan para hindi marinig ng mga magulang. Dahil buo na sa kanyang isipan ang pasyang ampunin ng bata. Marvin, umuwi na tayo. Wala nang darating. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Nagugutom na yung sanggol, oh. Kailangan pa natin bumili ng gatas at saka tsupon para sa kanya. Ay nako. Kung totoo nga hanapin siya ng mga magulang niya, kahit saan pa ito mapunta, mahanap nila at babawiin nila to. Kapag nangyari yun, ipangako mong ibabalik natin sa kanya ang batang yan, ha? Mangako ka. Oo na, nangangako na ako. O sige, mabuti naman. Okay, umuwi na tayo. Yan, uwi na tayo, baby. Huwag ka nang umiyak, ha? Pumayag na ang tatay na umuwi ng bahay. Lumapad ang ngiti ni Julina nang pumayag na ang kanyang asawa. Habang pauwi ay maigpit ang kanilang panalangin na wala ng magulang ang bata para bawiin ito sa kanila. Giliw na giliw siya sa bata at mula ng sandaling yon ay itinuring na niyang tunay na anak ang sanggol. Maghahating gabi na mula nang sila ay makawi. Pero hindi nila mapatahan ang sanggol sa pag-iyak. Hindi ito nabubusog sa na mula sa sinaing. Na tinimplahan ng asukal na kanilang pinainom. Masyado nang malalim ang gabi, oh. Di pa rin yan tumitigil sa pag-iyak. Kakabagi na yan. Kanina ko pa nga siya isinasayaw eh. Pero ayaw tumigil. Ayaw ding matulog. Baka gutom pa siya. Hindi siguro nasisiyahan sa Ay naku, paano na to? Ba hindi ko alam. Masyado ng gabi para pumunta sa bayan at bumili ng gatas niyan. Eh di ba si Maring Agnes maraming gatas dahil kapapanganak lang niya? O ano naman? Sunduin mo nga siya. Ha? Bakit? Nung iniisip mo? 10 oras na ng gabi, oh. Mambubulaho ka pa ng tao. Eh kailangan makainom ng gatas si Jepoy eh. Pwede siya kay Maring Agnes. Sabi niya, nalulunod naman ang anak niya sa dami ng gatas niya eh. Pwede nating ipasingit si Jepoy sa kanya. Ha? Jepoy? Sino si Jepoy? Ano ka pa naman? Si Jepoy, itong anak natin. Talagang binigyan mo na ng pangalan, ha? Huwag ka na nga umangal. Kesa naman wala siyang pangalan. Ano itatawag natin sa kanya? Sanggol? Bata? Mas masagwa naman yun. Ikaw ba gusto mong ganun ang tawag sa'yo hanggang paglaki? Yung palayo mo nga, hindi mo matanggap eh. Ay nako, ang haba na sinagot mo sa sinabi ko. Hindi talaga naubusan ng letra yung bibig mo eh, no? Basta, hindi pwedeng lumabas ng bahay si Maring Agnes dahil mahamog na at delikado yun sa bata. Kung ganon, tayo na lang pumunta sa kanila. Halika na, dali na natin si Jepoy sa kanya. Kahit ngayong gabi lang, kailangang uminom ng gatas ang anak natin eh. Dahil sa pangungulit ni Julina sa asawa, ay napapayag na rin niya ito. Sa awa ni Marvin sa sanggol, dinala nila ito sa kanilang kumare. Dahil hindi maalis ang mga tanong na ipinupukol sa kanila, si Julina na ang sumasagot. Sinabi niyang ang bata ay dinala sa kanila ng kanyang pinsan na galing sa kanilang probinsya at iniwan ng walang pasabi. Mahusay sa pagsasalita si Julina kaya napaniwala niya ang kumare at ang asawa nito. Matapos mapainom ng gatas si Jepoy ay nakatulog na ito. Doon na rin sila pinatulog ng gabing yon para kung kailangan pa ng gatas ay naroon agad si Agnes. Kinabukasan, maagang pumunta si Marvin sa bayan para bumili ng pangangailangan ni Jepoy.
unti-unti na ring nawili si Marvin sa sanggol. Hanggang sa ituring na rin niya itong anak. Isang linggo na ang lumipas at wala namang magulang na pumunta sa kanila para kunin ang bata. Kaya nagpasya silang tuluyan na itong ampunin. Mahal, pupunta na ako sa bukid ha. Huwag ka nang sumama dahil mag-i-spray lang naman ako ng abono sa palay. Kapag natapos ako uuwi rin naman ako kagad. Alagaan mo na lang si Jepoy dito ha. Oo, ako nang bahala sa kanya. Talaga namang hindi na ako makakasama sa bukid eh. Saka na siguro kapag naglalakad na itong anak natin. Oh, heto na pala yung baon mong pananghalian. Saka itong jug ng tubig. May yelo na rin yan. Huwag ka masyadong magbibilad sa araw ha. Oo, ako nang bahala sa sarili ko. O paano? Aalis na ako at naiinip na si Sungay. Baka mamaya iwan ako ng kalabaw natin. O sige, abay magpaalam ka na muna dito kay Jepoy. Tingnan mo at panay ang papansin sa'yo. Ay nako, ilang buwan pa lang si Jepoy. Malay ba niyan sa ginagawa niya? Di pa naman yan nag-iisip eh. Sige na, alis na ako. Ito talaga tong taong to. Hanggang ngayon wala ka pa ring amor sa anak mo. Hindi naman ako gumawa sa batang yan eh. Ayoko mapalapit ng gusto at baka dumating ang araw biglang kunin siya ng magulang. Di bali na nga. O ano? Alis na ako ha? Sige na. Jepoy halika. Tanawin mo na lang si tatay mo. Pupunta na siya sa bukid. Pagpasensya mo ng tatay mong yan ha. At daig pang babaeng nilipasan ng buwanang dalaw. Minsan malambing sa'yo. Minsan naman ganyan parang walang pake. Pero mabait naman ang tatay mong yan. Sintu-sintu lang talaga. Marami kasing baluktot na ugat sa utak niyan eh. Huli ka na dito. Ilalagay mo na kita sa kuna ha. Hugasan ko muna ang mga bote ng gatas mo. Ay teka. Kumulog. Uulan ba? Hindi naman madilim ang langit ah. Uy, bakit ka tumatawa, Jepoy? Saka, bakit titig na titig ka sa bintana? Anong meron dyan? Kumusta ka? Ay, kapre! Diyos ko! Bakit ka nakasilip niya sa bintana? Umalis ka dito! Balak mo bang takutin ang anak ko? Tingnan mo, umiyak tuloy! Umiiyak ba? Parang tumatawa nga. Mukhang tuwang-tuwa siya sa akin. Hindi siya natutuwa sa iyo, no, Elian? Gusto mo ba siyang lagdatin? Bakit mo nagpapakita sa kanya? Huwag mo nang idamay ang bata, ah. Ayos na yung kami nalang dalawa ni Marvin ang nakakakita sa iyo. Huwag mo nang takutin ang anak ko. Hindi ko naman siya tinatakot eh. Umiiyak na nga. Paano mo nasabing hindi natatakot yan? Umiiyak siya dahil maingay ka. Parang nakikipaglaro lang ako sa kanya eh. Teka, lalaki siya no? Ha? Hindi siya lalaki. Umalis ka na nga rito. Sumunod ka na doon sa kakambal mo. Siya na lang ang guluhin mo. Bakit ka ba nagpaiwan pa? Sige na, pumunta ka na sa bukid. Ang batang yan, hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Nababalutan siya ng kakaibang enerhiya. Ay naku, huwag mo na akong takutin. Hindi mo ako mapapaniwala sa mga sinasabi mo. Gusto mo lang itakwil ko ang bata para may pagkain ka na. Hindi ba't lalaki ang kinakain ng kagaya mong taw-awi? Oo nga, pero ayaw ko sa kanya. Hindi siya magandang nilalang. Ibalik niyo siya kung saan siya nararapat. O kaya, patayin niyo na lang siya. Ikakapahamak niyo ang pag-ampon sa batang yan. Hindi siya normal. Ay naku, nagsalita ang normal. Tingnan mo nga itsura niyong dalawa Sino sa inyo ang mukhang normal at hindi? Malaki kang nilalang. Mas mataas ka pa nga sa puno ng mangga dyan sa bakuran eh. Mahaba ang braso at bias mo. Malaki mga mata. May pangil na matutulis. Mahaba ang buhok. Hindi ka nga mabalahibo pero may itim naman ang balat mo. Nanlalait ka ba? Hindi Sinasabi ko lang ang kaibahan ng itsura niyo ni Jepoy. Ang anak ko, gwapo, mana sa akin. Hindi mo naman siya kamukha eh. Ay naku. Ayaw ko na makipag-usap sa'yo. Kaya pala,
kumulog kanina kasi parating ka. Umalis ka na nga dito. Ayaw nang huminto sa pag-iyak ang bata eh. Baka mamaya lagnatin na ito mamayang gabi. Alis! Chupi! Binalaan lang kita sa batang yan. May dala siyang kapahamakan sa inyong mag-asawa. Talaga ba? Sa pagkakaalam ko ikaw ang nagdudulot ng kapahamakan sa amin Di ba? Kaya ka palaging nakasunod sa amin dahil sa kasunduan niyo ni Marvin na pagdating ng araw gagawin mo siyang pagkain? Oo. Dapat nga ginawa ko na yun dati pa. Kaso lang, iniligtas niya ako sa gubat ng madaganan ng natumbang puno ang paa ko. Kaya pinalawig ko ang kasunduan. At ikaw naman. Oh, anong ako? Hoy, kapring walang balahibo. Wag mo akong dadamay sa kung anong plano mo ha. Sasamayin ka sa akin. Kapag dumating na ang araw na kakainin ko ng asawa mo, kukunin kita para gawing laruan at alipin. Ga? Nek-nek mo. Hindi mo magagawa yan sa akin, no? Ang dami-daming albularyo dito at kaya-kaya kanilang itaboy. Narinig ko na yan sa iyo dati pa. Lumapit ka na nga sa kanila pero wala naman silang nagawa. Natakot lang sila sa akin. Subukan nilang saktan ako. Gagawin ko talaga silang pagkain. Kinatatakutan ako ng mga albularyong sinasabi mo, babae. Oh, umiyak na tuloy na malakas. Anak, tana, huwag ka matakot. Nagbibiro lang naman yung kapring yan Hindi niya tayo sasaktan. Hoy, Elian! Natakot mo talaga yung bata, oh! Kailangan mo siyang patahanin. Ako? Sa akin natakot? Sa'yo siya nakatingin Kada titingin sa'yo umiiyak siya. Akin na, ibigay mo sa akin ang bata. Ako magpapatahan sa kanya. Ay, hindi na pala. Wala akong tiwala sa mga kapring kumakain ng lalaking tao. Sige na, umalis ka na dito. Pagkasabi noon ay isinarado na ni Jolina ang bintana. Isinayaw-sayaw niya ang sanggol para tumahan hanggang sa makatulog na ito. Dahil sa takot niya sa kapre, hindi niya inilalayo ang bata sa kanya. Kahit saan siya magpunta ay dala niya ang kuna kung saan ito natutulog. Hapon na umuwi si Marvin. May dala siyang mga gulay para sa hapunan. Kaya habang nagpapahinga ay siya naman ang nagbantay kay Jepoy. Hanggang sa may napansin siyang kakaiba sa bata. Mahal, tinan mo si Jepoy Halika, bilis! Ayun, nagluluto ako dito sa kusina Sandali lang. Tinan mo kasi. Nagiging kulay-pulay yung mga mata niya Ano ka mo? Kulay-pulay yung mga mata niya. Abay, patingin nga. Oh, ayan Kakaiba, di ba? May pagka-foreigner siguro tong batang to. Naku, oo nga. Abay, bakit nga kulay pula mga mata ni Jepoy? Sandali nga. Sasalatin ko yung noo at leeg. Baka naman may lagnat. Naku, kasalanan talaga to ng kakambal mong kapre. Natakot talaga ng gusto. Pero, wala naman siyang lagnat. Magkasing pantay lang ang init naming dalawa Bakit naman naging kasalanan ni Elian yan? Abay, nagpaiwan lang dito kanina para lang takutin yung anak mo. Umiyak kaya nang umiyak si Jepoy. Mabuti nga't hindi nilagnat dahil sa takot Nako, baka nakatuan lang ni Elian yung bata. Buti nga sana kung nakatuan lang niya Paano kung balak niya rin kainin kagaya ng balak niya sa'yo? Hayaan mo't kakausapin ko na lang siya kapag nagpakita uli. Kaya pala hindi siya sumama sa bukid kanina kasi nagpaiwan dito Ay nako, umiyak na si Jepoy Baka nagugutom na. Pagtimpla mo nga ng gatas, tutuloy ko lang yung pagluluto sa hapunan natin O sige, gutom na rin ako Bilisan mo magluto Pagkatimpla ni Marvin ng gatas ay agad niyang ibinigay sa bata. Wala pang 5 minuto ay agad na naubos ni Jepoy ang gatas. Inihagis pa niya ang bote palabas ng kuna. Nang pulutin ito ni Marvin, nalaki ang kanyang mga mata. Dahil sira ang tsupo na parang kinagat ng daga. Mabilis siyang napatingin sa sanggol. Tumatawa ito at kitang-kita niya ang 4 na matutulis na ngipin.
Dalawa sa itaas at dalawa sa ibaba. Diyos ko po, bakit ganyan ang ngipin mo? Saka ilang buwan ka pa lang ah. Tinubuan ka na ng ngipin? Matutulis pa na parang pangil. Ano ba pinagsasabi mo diyang mag-isa? Parang manghang-manga ka sa anak natin ah. Halika na dito at kakain na tayo. Julina, si Jepoy oh. O bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Nakakagulat eh. 3 buwan pa lang si Jepoy nagkangipin na siya. Tapos, matutulis pa. Tingnan mo oh, parang pangil. Hindi ba't ganyan ang ngipin ng pusa? Itong taong to, ikumpara ba talaga ang pusa sa batang yan? Nasaan ba? Patingin nga. Sige na, lumayo ka muna sa kunat, titingnan ko. Ayan oh. Sige, tingnan mo. Ha? Aba, oo nga no. Kamanga-manga naman to. Mukhang ang ngipin ng pusa. Aba, napaka-cute. Hindi kaya siya nasasaktan sa ngipin niya? Mukha namang hindi kasi tumatawa pa siya. Ibang klase ang batang to ah. Kakaiba talaga. Baka ganyan talaga mga sanggol. Ang sabi ni Maring Agnes hindi pa raw permanente ang ngipin ng mga ganyang edad. Paglaki niyan, napapalitan pa yan ng kagaya ng ngipin natin. Huwag mo nang pansinin. Tara na, kumain na tayo. Wala naman tayong alam pareho sa mga sanggol Dahil ngayon pa lang tayo nagkaroon ng bata sa bahay na ito. Kung sa bagay, tama ka naman. Kailangan lang natin bumili ng maraming pamalit na tsupon. Kasi para siyang daga Aba, inangat-ngat niya oh. Tingnan mo. Aba oo nga no. Siguro nangangat yung gilagid niya dahil sa mga tumutubong ngipin. Tapos matutulis pa. Pag pumunta ka sa bayan bumili ka ng maraming pamalit na tsupon. Oo, sige. Magastos pala yung batang yan. Ilang tsupon kaya masisira niya sa isang araw? Hayaan mo na. Ang mahalaga, hindi siya nagugutom. At hindi rin nagkakasakit. Abay, mas magastos yun. Halika na, kumain na tayo. Habang kumakain ng mag-asawa, iniwan muna nila ang sanggol sa kuna na nasa sala. Maya-maya ay nakarinig sila ng pagkulog sa kalangitan, kasunod nito ang pag-iyak ng bata. Kagad silang napatayo at sinilip ito. Nakita nilang nasa saig na si Jepoy at kinakaladkad ng taw-awi palabas ng bahay. Elian, anong ginagawa mo sa bata? Ikaw talagang kapre ka. Sabi ko na nga hindi ka gagawa na mabuti. Bakit mo dinudukot ang anak ko? Bitiwan mo siya. Delikado ang batang ito. Kailangan niyang mamatay. Ano pinagsasabi mo? Paano naging delikado ang isang sanggol? Ikaw nga itong nakakatakot dahil ikaw ang gumagawa ng hindi maganda. Bitiwan mo ang anak ko. Akin na si Jepoy. Elian, nakikiusap ako. Sanggol lang si Jepoy na walang muwang. Huwag mong gawing pagkain ng bata. Hindi ko siya kakainin. Ayaw kong kumain ng halimaw. Halimaw? Paano naging halimaw ang cute at poging batang to? Tumingin-tingin ka nga sa salamin para makita mo kung sino ang masalimo sa inyong dalawa. Tingnan mo umiiyak na naman siya. Kanina lang tahimik siya naku, kausapin mo nga yung kapre mo, Marvin. Tsaka itaboy mo na yan teka, paano ka nga pala nakapasok sa loob ng bahay, Elian? Napapalit mo ang sarili mo kagaya ng sukat namin? Oo. Makapangyarihan kasi ako. Kaya kong gawin ang lahat. Ibigay mo sa akin ng bata. Halimaw yan. Lalapain niya kayo. Tama na, Elian Hindi magandang pagbintangan ng sanggol. Gatas ang iniinom niyan. Kapag kumain siya ng tao, hindi siya matutunawan. Hindi kasi ninyo naiintindihan. Wala kasi kayong alam sa hiwaga ng mundo. Masyado kayong inosente sa lahat ng bagay. Hindi mo kami mapapaniwala. Isa kang kapre na kumakain ng tao. Ikaw ang halimaw at ibinali mo sa anak namin. Hindi kayo magkatulad, no? Tao si Jepoy. Tao siya. Dali mo na muna si Jepoy sa kwarto, Jolina. Kakausapin ko lang to si Elian. Kakausapin? At ano naman ang pag-uusapan nyo? Makikipagkasundo ka na naman sa kanya? Kapalit ng kaligtasan ni Jepoy?
Ibinigay mo na nga sa kanya ang buhay mo, di ba? Ano pang ibibigay mo kapalit ngayon? Gumagawa lang ng dahilan ng taw-awi na yan para makakuha ng mga pagkakataong papabor sa kanya. Ang tigas talaga ng ulo mo, babae. Hindi ka talaga nag-iisip. Totoo naman Sige, sabihin mo. Bakit pinagdidiskatahan mo ang anak namin? Dahil nga halimaw siya. Nararamdaman kong isa siyang uri ng aswang. Kakaiba ang enerhiya niya. Kapag tumagal pa siya, magkakaroon siya ng malakas na kapangyarihan at hindi niyo na mapipigil na lumapa siya ng tao. Hindi mo kami mapapaniwala, no? Gawa-gawa mo lang yan. Gusto mo lang unahin kainin ng batang ito. Kung gutom ka na, payag na akong kainin mo si Marvin. Pero wag ang batang to. Di pa nga niya nakikita ang tunay na ganda ng mundo Pero ang asawa ko, nasaksiyan na niya. Kaya pwede mo na siyang kainin. At lumayas ka na dito sa lugar namin. Uy, mahal naman. Huwag naman ganun. At baka magbago nga ang isip niya. Imbis na kainin niya ako sa edad na 80 baka nga lapain niya ako ngayon. Di ka man naaawa sa akin? Ganun-ganun na lang akong ipamimigay? Mas nakakaawa naman kasi ang batang ito, mahal. Hindi ka ba naawa sa kanya kung gawing pagkain siya ng taw-awi sa murang edad? Hindi ko nga siya kakainin. Ayaw kong kumain ng aswang. Kaya ko lang siya gustong patayin dahil uunahan pa niya akong kainin ang pagkain ko. Ordinaryong tao lang ang kinakain ko. Kahit na. Wala ka naman palang pakay sa bata di pabayaan mo na lang siya. Kung si Marvin ang binabantayan mo, di bantayan mo siya ng 24 oras. Pero wag mong gagalawin ang anak ko. Talagang magkakamatayan tayo. Pagkasabi noon ay inis na pumasok ng kwarto si Jolina dala ang sanggol. Pinatahan niya ito sa pag-iyak sa kainhiga sa higaan nilang papag na nilatagan lang ng banig. Pagkatapos ay lumapit siya sa bintana para isarado ito. Pero natigilan siya nang may makita sa madilim na kasukalan. May mga kulay pulang gumagalaw. Tila mga ilaw na pulang papalapit sa kanilang bahay. Tiningnan niya itong mabuti para malaman kung ano ang mga yun. Hanggang sa makita niyang nagkakaroon na ng bulto ang mga ito. Matapos ilantad ang kanilang sarili sa liwanag ng buwan, nanlalaki ang mga mata niyang makita ang nakakatakot na taong lobo na mabilis na naglalakad palapit. Marvin! Marvin, dalian mo, bilis! Pumunta ka dito sa kwarto! Bakit? Kung makasigaw ka kala mo nakakita ka ng halimaw Hindi nga ba halimaw nakikita ko mga yan? Napapalapit sa bahay natin? Anong sabi mo? Nasaan? Ayan tingnan mo, ang dami nila. Anong mga nilalang yan? Ha? Hindi ko rin alam. Ngayon lang ako nakita ng ganyang nilalang sa tanang buhay ko. Mga aswang yan. Sila ang mga tinatawag na sarot. Mga taong lobo sa gabi at tao ang itsura sa araw. Mababangis sila at malalakas. Nandito ka pa? At talagang pumasok ka pa rito sa kwarto namin? Pribadong lugar na to Di ka ba tinuruan ng mga magulang mo kung paano ka rumispeto? Tapos sumasabat ka pa talaga sa usapan ng mag-asawa. Ay, pasensya na. Nagulat lang kasi ako sa pagsigaw mo. Saka, kanina ko pa sila nararamdaman. Umaga pa lang alam kong may nagbabadyang panganib. Dahil sa kakaibang simoy ng hangin. Naamoy ko sila. Di, kakilala mo mga yan. Inimbitahan mo ba sila dito? Bakit? Ha? Ano? Hindi Hindi ko nga kilala mga yan Pero alam mo kung anong klaseng nilalang sila. Marami lang talaga akong alam kaysa sa inyo. Talaga ba? O sige, sabihin mo, anong pake nila dito? Anong kailangan nila sa amin? Hindi ko rin alam. Pero nararamdaman kong may kinalaman sila sa batang inampun ninyo. Naamoy ko sa bata ang amoy nila. Palagay ko sila ang mga kamag-anak ng bata. Kalokohan! Ibang-ibang itsura ni Jepoy sa kanila, no? Oo nga, Elian. Saka tingnan mo, hindi naman nagpapalit ng anyo si Jepoy kagaya nila. Di ba? Sabi mo, taong lobo mga aswang na yan kapag gabi. Gabi ngayon Pero si Jepoy, mapula ang mga mata kagaya ng sa kanila. Hindi ba? At may mga pangil. Tingnan niyo ang kuko niya. Unti-unti nang tumutulis. Kalukuhan!
Palibhasa wala kaming alam sa aswang eh. At wala rin kaming alam sa unti-unting pagbabago ng isang sanggol. Hanggang sa paglaki niya. Kaya pinaglululoko mo na kami. Akala mo ba mauto mo kami? Hindi namin pakakawalan si Jepoy dahil alam kong lalapain mo siya. Tapos bukod sa'yo, may mga dumating pang mukhang kukunin din siya. Ano ba namang buhay to? Oh? Punong-puno na tayo ng kamalasan mula nang dumating ang tao-awi na yan. Ay nako, bahala kayo sa buhay ninyo. Buhay nyo naman yan eh. Kapag nagkalintigan na, ikaw babae, hindi kita tutulungan. Ang sisiguraduhin ko lang na ligtas ay ang pagkain ko. Hindi naman ako kumakain ng babaeng tao eh. Kaya wala kang halaga sa akin. Ay wala akong pakialam sa'yo, no? Basta wala kang mahihita sa amin. Sandali. Bakit nagsihinto sila? Palinga-linga sila sa paligid oh. Parang may hinahagilap ng tingin. May naririnig akong nagsasagawa ng inkantasyon. Mukhang kinatatakutan nila ang bagay na yon. Ano na naman yun? Ano pa nga ba? Eh di, bago na naman yung panloloko. Mahusay kasing gumawa ng kwento ang kapring tao-awi na yan eh. Hala, umiiyak na naman ang anak ko. Jepoy anak, natatakot ka ba? O sige na, halika na, kakargayin kita. Hindi ako papayag na may manakit sa'yo. Tahan na anak. Sige na, tahan na. May lumitaw na isang kagaya nila oh. Saan galing yan? Bigla na lang sumulpot sa kung saan. Nag-uusap sila? Ano kayong pinag-uusapan nila? Isara mo ang bibig mo pansamantala para marinig natin ang pinag-uusapan nila. Umabi ka sa daraanan ko, Ivana! Hindi. Wala kang mapapala dito, Gapin. Umalis ka na. Hindi ka makakalapit sa bahay na ito. Nanininda ka na ngayon, Ivana. Kinakalaban mo na ang asawa mo. Bakit hindi ikaw ang umalis? Iligtas mo na lang ang sarili mo. Dapat magsaya ka na lang sa buhay. Total iniwan mo na rin naman ang ating angkan. Isa ka lang kalaban ngayon, Ivana. Kahit na ano pang ituring mo sa akin, hindi mo na ako mapapasunod kagaya ng dati. Hindi mo siya malalapitan. Nagtatapag-tapangan ka lang eh. Hindi mo ba nakikita kung ilang kami? Kaya mo na ba kami? Kahit nga itong katabi kong payat na lalampalampay, siguradong hindi mo mapapatumba. Sige na, umalis ka na lang habang hindi pa umiinit ang ulo ko. Kahit ilan at anong ulo pa ang uminit, Gavin, hindi mo malalapitan ang anak ko. Hindi ko siya isusuko. Umili ka na lang ng desisyon. Yung ikapapahamak mo pa. Boba ka talaga. Mga kasama, ipauubay ako na siya sa inyo. Bahala na kayo kung anong gagawin sa kanya. Ako naman, diretso ko sa pakay natin. Kukunin ko ang bata. Hindi ka makakalapit sa kanya, Gapin. Mamamatay muna ako. Siya pala ang babaeng Sarot. Siya ang gumagawa ng engkantasyon na naririnig ko kanina. Ano bang engkantasyon na yon? Maraming uri ng engkantasyon, pero ang sinasambit niya, proteksyon sa isang lugar o bagay para hindi malapitan ng mga kalaban. Gumawa siya ng pananggalang. Isang hindi nakikitang pader na ipinalibot sa bahay na ito. Isang pader na makulay, parang bahaghari. Talaga? Wala naman ako nakikita. Ikaw ba, Jolina? May nakikita ka? Wala. Paniguradong isa na naman sa panlilin lang niya yan. Kung nakikita natin, edi paniwalang-paniwala na naman tayo. Mabuti na lang at hindi natin nakikita. Hindi nga nakikita ang pader, hindi ba? Eh bakit ikaw nakikita mo? Dahil hindi naman ako tao. Hala, naglalaban na sila. Pinagtutulungan nila yung babae. Kawawa naman. Paano natin siya matutulungan? Sabay-sabay nilang inaatake yung babae oh. Sandali! Hoy, saan ka pupunta? Basta babae tutulungan mo, Marvin. Wala ka talagang pinipiling lugar ah. Hindi naman sa ganon. Ano lang kasi, kawawa naman siya. O sige, magpalusot ka pa. Nagkakaganyan ka mula nang nakakasama mo nitong kapring walang balahibong yan. Bakit hindi na lang siyang tumulong sa kanya? Total, pare-pareho naman silang halimaw. Ay,
Teka, nasaan na siya? Bigla na lang nawala yung kapre. Tingnan mo, kapag ganito ang sitwasyon, tumatakas siya. Natatanda mo ba yung nagwala si Sungay at napadpad tayo sa gubat? Hindi man lang niya tayo tinulungan. Tapos ngayon, umalis na naman. Ay nako, wala talagang kwenta yung kapreng yon. Isarado mo nga yung mabuti yung mga pinto at bintana. Baka mamaya ay pumasok sila dito, tapos kumuha ka na rin ng panlaban. Anong panlaban naman? Wala naman tayong alam sa kanila. At saka, kahit anong panlaban ang kunin ko, kapag nakapasok sila, hindi natin sila kaya. Ang dami nila oh. Ay naku, umayos ka nga Marvin. Ngayon ka pa talaga naduduwag. Tingnan mo tuhod mo, ang lakas ng panginginig. Ay nako, kargayin mo nga itong anak mo at akong kukuha ng itak sa kusina. Sandali. Ano na naman? May malaking anino sa labas oh. Anino? Ano anino ba sinasabi mo? Aba, teka, oo nga no. Kilala kong aninong yan. Si Elian yan. Nagpakita siya sa mga aswang. Naku po, umipang malakas na hangin. Nilipad ang mga sarot palayo. Isarado ang pinto, Marvin, para hindi pumasok ang alikabok dito. Oo, isasarado ko na. Umalingaw-ngaw ang mga atungal sa labas ng bahay, kasabay ng malakas na hangin na gawa ng taw-awi. Tahimik lang silang nakinig at nakiramdam. Hanggang sa tumahimik na ang paligid. Matapos ang ilang minuto, nakarinig sila ng mga katok sa pinto. Sa una ay malakas pero mabagal hanggang sa paunti-unting humina. Nasasabayan din ito ng mahinang pagtawag ng tulong mula sa isang babae. Naririnig mo ba yon? Hindi naman ako bingi, no? Kaboses niya yung ungol na narinig ko sa gubat dati. Baka yung babaeng lobo yun. Baka kailangan niya ng tulong. Basta babae talaga, Marvin. Hindi ka man lang nag-iisip na baka sakmaling ka niyan? Sa boses niyang nangihina na ganyan, may lakas pa kaya siyang manakit? O sige, ipagtanggol mo pa. Kung gusto mo mamatay ng maaga, edi buksan mo yung pinto at sakloloan mo. Ano? Di ka na kumilos yan. Paano ako kikilos pinagdidilatan mo ako? Ha? Ano yun? Parang niyuyugig ang pinto natin. Bilis! Lumabas na tayo dito sa kwarto. Kumuha ka ng panghampas. Mukhang atakin tayo ng halimaw na yan. Nagpupumilit siyang pumasok Tingnan mo nga yan ba ang tutulungan mo? Malakas pa sa kabayo kung kalampagin ang pinto natin. Ha? Ano ba tinatayo-tayo mo dyan? Kumuha ka ng panghampas sa kanya. Masisira na niya yung pinto. Nakanganga ka pa talaga. Kung may langaw ngayon, isang batalyon ang pumasok dyan sa bibig mo dahil sa laki ng awang. Dali na! Oo, ito na nga. Papunta na ako sa kusina. Hala! Nabuksan na ang pinto! Ang kubat mo kasi! Teka! Elian, ikaw? Ang tagal naman ninyong buksan ang pinto. Kailangan ko pang paulit-ulit na sipain. Bakit buhat mo yung babaeng yan? Saan galing yan? Siya ang matapang na sarot kanina na lumaban sa mga kalahi niya. Nawala na siya ng malay dahil sa panghihina ng katawan. Sugatan siya. Kailangan niya ng tulong. Dito, higa mo dito sa mahabang upuan na kawayan. Sandalit kukuha ko ng una sa kwarto. Napakagaling naman talaga ninyo, ano? Asikaso ang babae. Magkuntugin ko kayong dalawa Alis na ako. Pupunta ako sa amin para kumuha ng gamot para sa kanya. Ikaw na munang bahala sa kanya. Hindi niya kayo sasaktan. Nararamdaman kong mabuti siyang nilalang. At inutusan pa talaga ako? Hoy! Tingnan mo itong kapre na to. Bigla na lang naglaho. Kapal ng mukhang magpasok ng naghihingalo dito. Tapos utusan pa ako mag-alaga. Ay nako! Oh, ito na unan. Oh, Elian, ito na ang unan. Oh, nasan ka? Akin ang unan. Ha? Nasaan si Elian? Pinalayas ko na. Akin na nga yung unan na yan. Ano naman ang gagawin mo sa unan? Ganito ihahampas ko sa'yo. Nagkukumaw ka pa talaga sa pag-aasikaso sa kanya? Rico naman. Ano ka ba naman? Sugatan yung tao Hindi tao yan, halimaw yan. Aso nga sabi ni Taw-awi na yun, di ba? Ano nga klaseng aso yung sinabi niya? Sarot?
O tingnan mo, pati yun natanda mo talaga. Pero ang birthday ko, lumipas na lang, hindi mo naalala. Hinayupak ka. Halika dito. Bubukulan ko yung ulo mo sa ibaba. Tama na. Masakit na nga ulo ko sa kakahampas mo ng unan eh. Saka tingnan mo si Jepoy oh. Baka mabitiwan mo. Umiiyak na rin sa kakasigaw mo eh. O sige na, kunin mo tong bata. Ako ang titingin sa babaeng yan. Baka mamaya, titigan mong mabuti habang tumutulo ang laway. Ito naman. Akin na nga si Jepoy. Marahang pinunasan ni Julina ng bimpo na binasa sa maligamgam na tubig ang babae. Para malinisan ang katawan nitong puno ng dugo, sinubukan niyang lagyan ng kinatas na halamang gamot ang sugat nito. Pero dumadaing sa sakit ang babae kaya itinigil niya. Pinalitan na rin niya ito ng damit para makaginhawa at saka hinayaang makapagpahinga. Nakatulog na rin ang mag-asawa pero siniguro nilang mahigpit ang pagkakasara ng pinto ng kanilang silid para siguradong ligtas sila sa panganib. Mababaw ang tulog ni Julina dahil nakikiramdam siya sa babae. Alam niyang mapanganib ito kaya ayaw niyang magtiwala. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, bumangon na siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mahaba nitong dila na dinidila ng mga sugat nito sa katawan. Pasensya na kung nakita mo akong ganito. Mukhang natakot kita kasi hindi ka nakapagsalita eh. Hindi ka rin nakasigaw. Sobrang takot mo ba? Ako? Natatakot? Sa'yo? Hindi ah. Nagulat, oo. Nagagawa mong pabain ng ganyan ang dila mo? Abot hanggang siko? Ang galing naman yan. Bukod dyan, ano bang kaya mong gawin? Nagkagaya mong aswang na sarot. Paano mo nalaman yan? E di kay Elian. Sino siya? Isang tau-awi. Tau-awi? Ano yon? Ay nako, pag bumalik siya, malalaman mo rin. Sige na, magluluto na ako ng almusal. Doon tayo sa kusina. Wag na, dito na lang ako. Tayo na! Hindi ka dapat tumatanggi sa may-ari ng bahay, no? Di ka ba nahihiya? Ano yan? Makikitulog ka lang at makikikain dito? Hindi pwede sa akin yon. Habang nandito ka, kailangan mong kumilos sa bahay. Dapat matuto kang makisama. Sige. Ang tapang-tapang mo kagabi tapos ngayon para kang duwag na umaatras kasi takot na matapakan ng tao. Ano ba pinagagawa mo sa buhay at hinahabol ka ng mga pangit na lobong halimaw na yon? Sige na, maghiwa ka ng sibuyas at magdikdik ng bawang. Magsasangag kasi ako. Maraming tirang kanin kagabi. Hindi kami nakakain ng maayos dahil sa gulo na dinala mo eh. Tingnan mo itong kusina oh. Hindi ko na naligpit ang mga kalat. Kasalanan mo ito eh. Kaya mamaya linisin mo ang kusina. Oo, ako nang bahala maglinis dito. Siya nga pala, ikaw na lang dito sa bawang ha. At bakit? Nag-iinarte ka? Walang lugar ang pag-iinarte dito sa bahay ko. Kung senyorita ka sa inyo, pwes dito, alipin kita. Kuha mo. Hindi naman sa nag-iinarte ako kaso nakakamatay sa kagaya ko ang bawang eh. Ah, talaga? Eh di kapag pinaluno ko sa iyo ang isang ulo ng bawang, mamamatay ka na? Oo, tama. Mamamatay ka nga. Kasi ang laki nito eh. Tsak mabubulunan ka. Huwag mong ilapit sa akin, pakiusap. May panakot na ako sa'yo. Kung ganon, takot pala ang mga aswang sa bawang? Hindi mo alam? Itatanong ko ba kung alam ko? Ang boba mo ha? Kakaiba ka. Paano kakaiba? Ang mga tao, takot sa aswang kaya pinapatay kami. Bakit ikaw parang wala kang alam? Eh wala talaga kaming alam sa mga kagaya niyong halimaw. Walang nagsasabi sa amin na nabubuhay kayo. Hindi rin kami nakikipagkwentuhan sa mga taong walang magawa sa buhay. Ah, kaya pala. Eh teka, may iba ko. Taga saan ka? Bakit kayo sumugod dito sa bahay namin kagabi? Nagkataon lang ba na dito kayo nagkapanagpo? Pero hindi eh. May pinag-uusapan kayong bata kagabi. Ano yon? Ha? Ano kasi? Sasagot ka ba ng tapat o lulunukin mo itong bawang? Ako ang ina ng batang pinulot mo. Anong sinabi mo?
Ha! Tumigil ka nga. Marami ang pwedeng mangangkin sa batang yan. Pero anak siya ng pinsan ko at iniwan sa akin. Kaya paano mo nasabing anak mo si Jepoy? Jepoy? Jepoy ang ibinigay mong pangalan niya. Huwag mong iniiba ang usapan! Sa gubat, tumatakas kaming mag-ina. Pero hinahabol kami ng tatay niya kasama ang mga kalalakihan sa kanilang angkan. Lumaban ako pero malalakas sila. Sugatan ako at nang hindi ko na kayang itakbo ang bata, iniwan ko siya saglit sa tabi ng isang puno. Tapos, nagpahabol ako para iligaw sila. Nang babalikan ko na siya, hindi na kinain ang katawan ko. Pero, dinig na dinig ko ang boses ng mag-asawang kumuha sa kanya. Hindi lang ako makapagsalita nun. Tuluyan na akong dumaus-us pababa sa bangin. Na makabawi ako ng lakas at gumaling, hinanap ko kayo kung saan-saan. Kung alam mo na mapanganib o nanganganib si Jepoy, bakit mo siya hinanap? Dapat pinabayaan mo na lang siya sa amin dahil hindi na namin siya pababayaan. Bakit nagpakita ka pa? Ilang araw na ako nagmamasid sa inyo. Hindi ko kayo ginugulo. Mula sa malayo nagbabantay lang ako. Ayaw ko na rin siyang guluhin sana pero nasa panganib ang anak ko. Hinahanap siya ng kanyang ama, si Gavin, para patayin siya. Ano? Bakit niya yung gagawin sa anak niya? Sira na ba ang tuktok niya? Kung sa bagay, kagabi nang makita ko siya wala siyang tuktok. Patag ang ulo niya. Siya yung maangas, hindi ba? Oo, siya nga. Oh, bakit nga niya papatayin ang anak niya? Dahil sa isang hula. Merong manghuhula sa tribo namin. Pinapaniwalaan siya ng lahat. Pagkasilang pa lang ng anak ko, sinabi na niyang siya ang magtatakda ng pagkaubos ng lahi namin. Dahil doon, ipinag-utos sa mga nakatatanda na patayin ng bata. Ah, kaya kayo tumakas. 100 ogag naman pala sila para maniwala sa hula. Kaya nga hula kasi hindi alam ang totoo. Lahat ng hula niya ay nakakatotoo. Nakikita niya ang hinaharap ng bawat isa sa amin. Naniniwala ka sa hula niya? Kung pagbabasihan ng mga nangyayari sa nakaraan sa aming tribo, oo. Pero ngayon, ang kailangan kong gawin ay panatilihing ligtas ang anak ko. Paano mo naman siya ililigtas sa kanila? Kung may ganun na palang balak, dapat umalis na pala kami dito. Aayain ko si Marvin na umuwi muna kami sa ate ko sa Romblon. Kahit saan pa kayo pumunta, masusundan nila kayo. Mga aswang kami. Kaya naming mag-anyong hayop. At kapag nasa ganong anyo kami, mas malakas ang aming kakayahan. Wala pala kaming takas kung ganon. Di, wala ka nang ibang magagawa kung hindi ang labanan sila. Hayaan mo, ipagdarasal kita. Salamat. Salamat din sa pag-aalaga mo sa anak ko. Ano nga palang pangalan mo? Ay, oo nga pala. Ako si Julina. Ako naman si Ivana. Nadinig ko nga kagabi. Ilang beses ba namang pinagsisigawan ng pangalan mo? Medyo narindi na nga ako dun Tapos mo na ba yung pinapahiwa ko? Ay, oo nga pala. Pasensya na. Heto. Matapos nilang makapag-almusal, saka naman dumating si Elian dala ang gamot para kay Ivana. Namangha ang babaeng aswang nang malamang mas mabisa ang gamot na yon kaysa sa kanyang laway dahil mabilis na natuyo ang kanyang mga sugat. Sa buong araw, nasa bahay lang sila at nag-iisip kung ano ang gagawin. Kung sakaling bumalik uli ang mga aswang. Inamin ni Ivana na ang engkantasyon niyang pananggalang ay meron ding hangganan. Habang nag-iisip sila, ay nagkaroon naman ng pagkakataon si Ivana na makapiling ang kanyang anak. Tuwang-tuwa siya dahil nayayakap at nanghahagkan niya ito. Hanggang gabi ay siya ang nag-alaga dito. Dahilan para makaramdam naman ng inis at selo si Julina. Pero hindi niya mabawalan ang babae na makasama ang anak nito. Habang pinagmamasdan ni Ivana ang bata, nakarinig siya ng boses na umuusal ng orasyon para sa isang ritual. Ano yun? Ang alin? Ang galing mo talaga, Marlin.
nakasagot ka kaagad Halika nga rito. Tatapisan ko lang yung tenga mo nang hindi ka na makarinig. Aray ko, mahal. Bitiwan mo naman yung pagpingot sa tenga ko. Aray! Baka mamaya mapigtas yun eh. Ang sakit-sakit na Ngayon tinatawag mo na akong mahal. Di ba pangalan lang naman ang madalas mong itawag sa akin? Sorry na nga, kahit wala naman akong ginagawa. Talaga? Wala ba talaga Naririnig niyo rin ba ang boses na yon? May kung sinong nagsasagawa ng ritual sa labas. Oo, naririnig ko rin. Ano ka mo, kapre? Sus ko, mababaliw na yata ako. Nasa loob ng bahay ko ang mga kakaibang nilalang na kung ano-ano mga sinasabi. Paniguradong kapamakan na naman ang dala ng mga yan Hindi maganda ang kutob ko sa nangyayaring ito. Ang orasyon na binabanggit nila ay... Natigilan ang babae sa pagsasalita nang biglang umiyak ang bata. Napatingin silang lahat kay Jepoy. Dahil sa pag-aakala ni Julina na nasasaktan ito sa paghawak ni Ivana, mabilis siyang inagawang sanggol. Anong ginagawa mo sa anak ko? Kinukurot mo ba siya, Kinukurot mo? Ang sama mong ina? Mapanakit ka? Wala akong ginagawa sa kanya. At talaga ba? Bakit umiyak? Dahil yun sa orasyon. Hay nako, magsama nga kayo ng tao-awi na yan. Kung ano-ano sinasabi ninyo para maniwala kami. Oo, wala nga kami kalam-alam sa mga kagaya ninyo. Pero hindi kami paniwalain. Ang batang yan. Huwag kang lalapit. Kung sasaktan mo ang anak ko, mabuti bang umalis ka na sa bahay na ito? Meron lang akong gusto makita. Ibigay mo sa akin, pakiusap. Hindi, gabi na. Magsasaaswang ka na. At makalapain mo lang si Jepoy. Nagpapanggap ka lang na ina niya? Siguro'y nakita mo kami nung pulutin siya sa gubat at ginamit mo yun para makuha ang loob ko at paniwalain kami na ikaw ang kanyang ina. Pero ngayon, hindi mo na mabibilog ang ulo ko. Umalis ka na sa bahay ko. Hindi mo naintindihan. Ano ba kasi ang gusto mong sabihin? Huwag mo siyang galitin. Kakalbuin ka niyan. Ang anak ko ba'y namumula mga mata minsan? Tinutubuan ba ng pangil? Anong sinasabi mo? Ano naman ngayon? Oo, tama ka. Paano mo nalaman yan? At bakit ka naman sumagot dyan? Tumahimik ka nga, Marvin. Ipapahamak mo ba ang anak mo? Nireritwala ng batang yan para maging aswang. Bakit naman yung gagawin at sinong gagawa? Hindi ko alam, pero aalamin ko ngayon. Itinakas ko ang anak ko dahil ayaw ko siyang maging aswang. Pero may kung sinong gumagawa nito sa kanya. Magbabayaran niya ito. Oh, saan pupunta yun? Susundan mo. Sige, sumunod ka at namuhu ka. Bakit ko naman gagawin yun? Abay, malay ko. Kung nag-aalala ka, sundan mo. Para ka naman tanga Elian, matanong ko lang. Di ba anak ni Ivana si Jepoy? Bakit akong tatanungin mo hindi ko naman alam kung sino ang tunay niyang ina? Dapat kayo ang nakakaalam nun. Kayo ang pumulot sa bata, hindi ba? Ang ibig kong sabihin kung anak niya, di ba aswang siya? Di aswang din si Jepoy. Pero may nagsasagawa ng ritual para gawin siyang aswang? Ang gulo. Aswang na gagawing aswang? Anak lang siya ng aswang, pero hindi ibig sabihin na aswang na siya. Sumasailalim sa mga paraan ng paghahawa o pagsasali ng isang nilalang para tuluyang maging aswang. Wala yun sa dugo o lahi. Dahil hindi aswang ang bata, may kung sinong nagsasagawa ng ritual para gawin siyang aswang. Ganun pala. Bakit kaya? Hindi ko alam at wala akong balak alamin. Hindi naman ako konektado sa buhay ng mga aswang na yan. Kung ako lang, papatayin ko na ang bata. Gulo at kapahamakan lang ang dulot niyan. Pinagdiskitan mo na naman ang walang muwang nasanggol. Wala siyang muwang, oo. Pero kapag tuluyan na siyang naging halimaw, kagaya ng mga nakita ninyong sarot, baka kayo pa ang pumatay sa kanya. Kung ganon, anong dapat gawin para hindi tuluyang maging aswang si Jepoy? Sabihin mo, Elian. Ipaubaya mo na sa kanyang ina ang problemang yan. Pero ako nga ang kanyang ina. Ilusyonada! Tawawi! Tingnan mo itong siraulong kapre na to. Naglaho na naman.
Sa takot na mag-asawa, sinigurado nilang nakasarado mga pinto at mga bintana sa buong bahay. Naririnig nila sa di kalayuan ng mga alulong ng mga taong lobo na alam nilang mga aswang yon. Kaya kaagad silang naghanda ng mga panlaban sakaling sila ay salakayin. Nang maalala ni Julina na nakamamatay ang bawang sa mga sarot, kaagad niyang kinuha ang mga ito sa kusina at dinala sa sala. Binalatan niya ang mga bawang at inipon sa isang lalagyan. Panay ang tanong ng kanyang asawa pero hindi na niya nasagot dahil bigla na lang may mga kalampag sa pintuan. Sinundan yun ng nakakatakot na alulong ng aswang na nagpupumilit gibain ang pinto. Kagad naman nag-abang si Marvin habang maigpit na hawak ang matalim na itak. Kailangan mo ng mahabang bangko ang pinto, Marvin. Hindi siya pwede makapasok. Oh, sige. Doon muna kayo ni Jepoy sa kwarto. Mas ligtas kayo doon. Ayoko. Baka mamaya may aswang din doon na magpumilit pumasok sa bintana. Mas matatakot si Jepoy. Kanina pa nga siya panayang iyak eh. Hindi siya pwedeng makuha ng mga aswang na yan. Malilibutan ko ng bawang ang kuna niya. Kaso, mas lumalakas ang iyak niya dahil sa bawang. Huwag na nga lang. Makakatulong ba ang bawang sa paglaban sa mga aswang? Oo. Sabi ni Ivana nakakamatay raw ito sa kanila. Talaga? Sinabi niya ikamamatay nila? Nadulas kasi siya eh. Kaya niya nabanggit. Ah, mabuti na rin yun. Ay, ano ba? Sa bintana naman lumapit ang aswang. Yari ka sa akin. Paulanan kita ng bawang. Marvin, nasa na yung tirador mo? Ay, oo nga pala. Sandali, kukunin ko sa kusina. Bilisan mo, dali. Hoy, ikaw na nakakatakot na halimaw ka. Hindi ka magtatagumpay sa plano niyo. Hindi niyo makukuha ang bata sa amin. Mabukulan ka na sana ng bawang na ito. Ay, ano ba? Mahusay umilag ah. Sayang ang mga binalatan kong bawang. Akin na nga yung mga bawang. Ibabala ko sa tirador. Siguraduhin mong sabol sa bibig ah. Mas mabuti siguro kung malunok nila yan. Sige, akong bahala. Sakto ang nawarak niyang pansara sa bintana. Madali ko siyang mapupuntirya. Manda kang aswang ka. Etong sayo. Galing! Nalunok niya! Siyempre, mausay talaga ako si tirador eh. Kaya nga lagi ako may uwing tikling dahil lagi kong napupuntirya kahit malayo. Sabi ko na eh, tamang pinalunok mo sa kanyang bawang. Tingnan mo malo, bumagsak siya habang sa buong tiyan. Tingnan nga natin kung ano nangyayari sa kanya. Huwag ka nang lumapit sa bintana. Baka mamaya tumayo pa yan at habulting ka. Nanghihina na siya, Marvin. Ay naku, tigas ng ulo mo. Lumapit ka pa talaga dyan. Marvin, tulong! May isa pang aswang, hinahatak niya ako. Walang yakang halimaw ka. Bitiwan mo ang braso ko. Ang lakas ng loob niyong patayin ang kasama ko! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyong yan! Oh, talaga? Namatay na siya? Tama nga si Ivana. Nakamamatay nga sa inyo ang bawang. At talagang siya ang nagsabi sa inyo ng bagay na yan? Ang taksil na babaeng yon? Di bale, malapit na rin naman siyang mamatay kagaya ninyo. Mamamatay na kayo ngayon! Bitiwan mo ang asawa ko kung ayaw mo maputol ang braso mo. Bagong ngasa pa naman tong itakong ito. Kayang-kaya kitang tantarin. Ay, baka naman tamaan ako, Marvin. Ayusin mo. Ayun, buti bumitaw siya. Siya yung lalaking sarot na nakalaban ni Ivana, di ba? Oo, siya nga yun. Anong gagawin natin? Nagpupumilit siyang pumasok. Naghanap siya ng madaraanan. Balak ata niyang gibay ng dingding natin eh. Ano pa daw ang pwedeng panlaban sa kanila? May sinabi pa ba si Ivana? Wala ni. Sige, kukuha na lang ako sa kusina. Ano naman ang kukunin mo doon? Kahit ano. Yung bawang nga nakakamatay sa kanila eh. Baka lahat ng ginagamit sa kusina nakakamatay sa kanila. Subukan natin lahat. Naku, mauubusan tayo ng sangkap sa pagluto. Di bali na. Kaysa naman mamatay tayo. Oh, ano yung dala mo? Bakit yung banga ng asin? Ang layo-layo ng palengke dito sa atin ha. Kaya nga nag-iimbak tayo ng maraming asin eh. Tapos uubusin mo sa kanila? Sayang yan kung hindi naman tatalab. Subukan lang natin. Mas madali kasi itong ihagi sa labas eh. Nasaan na yung aswang na yon? Ayun! Patay na yung aswang na nakabulagta sa lupa oh. Subukan kong hagisan ng asin. Siguro naman iepekto pa rin kahit patay na siya. Ewan ko sa'yo, magsasayang ka lang. Kaya nga susubukan sa kanya eh. Kapag hindi ubra, di huwag na gamitin.
Patay na yan Paano pa mamamatay sa asin? Ay, oo nga no. Pero subukan ko pa rin. Isang dakot lang. Ay nako! Uy! Oh, tingnan mo oh. Gumana nga sa kanya. Tinamaan ko yung braso niya oh. Nagsatao na kasi yung aswang Nalapnos yung balat niya. Kapag pala patay na sila, bumabalik sila sa anyong tao. Kapapalay ko. Siguro nga. Kasi nga di ba, patay na siya at nagsatao na. Di oo. Ay teka, kung gumagana nga yung asin, isaboy mo na doon sa isa pang aswang. Nasaan na ba yun? Nasa kusina siya. Kinakalampag ang pinto doon. Sandali, diyan ka lang Ako na bahala doon. Angas Di ka na naduduwag? Nagkaroon ka lang ng bagong panlaban tumapang ka na. Habang nakikipaglaban si Marvin sa aswang, naibaling naman ni Julina ang kanyang tingin kay Jepoy. Natigilan siya nang makitang nagkaroon na naman ng pagbabago sa itsura ng bata. Halos hindi na niya ito malapitan dahil sa nakakatakot na itsura nito. Marvin! Marvin, si Jepoy! Ano? Bakit? Ano nangyari kay Jepoy? Tingnan mo ang itsura niya! Pumarito ka, bilis! Teka, ano ba nangyari? Ha? Si Jepoy ba yan? Oo, pero mukhang hindi na, di ba? Bakit nagkaganyan na itsura niya? Mas sumaba na yung pangil niya. Nandilisik na siya kung tumingin. At ang katawan niya, tinubuan ng mga balahibo. Anong nangyayari sa kanya? Hindi ko alam. Nakita ko na lang siyang ganyan Kaya pala kanina pa siya iyak ng iyak. Mukhang nagsasaaswang na siya, Marvin. Anong gagawin natin? Natatakot ako lapitan siya, baka sakmalin ako. Oo, huwag natin siyang lapitan. Delikado. Pero umiiyak siya Nasaan na ba yung nanay niya? Ngayon pa talaga siya wala kung kailan siya kailangan ng anak niya. Wala naman tayong alam sa mga aswang na yan. Hindi pa ba siya babalik? Yan. Kanina nandito yung nanay niya, sinasabi mong hindi siya yung nanay at ikaw. Ngayong nagsaaswang na yung batang yan Ngayon hindi mo na anak. Sandali, sabuyan ko kaya ng asin. Tanga ka ba? Gusto mong mamatay yan? Baka hindi naman. Baka bumalik lang siya sa dati. Huwag mo nang galawin. Hindi naman siya sumusugod Hintayin na lang natin bumalik si Ivana. Aantayin ba natin na sumugod siya bago tayo kumilos? Narinig mo ba sinasabi mo, Marvin? Bata lang si Jepoy. Kahit ganyan ang itsura niya, isa pa rin siyang walang muwang na bata na biktima ng mga walang hiyang aswang. Ay nako. Basta, sa oras na sinugod tayo ng batang yan hindi mo ako mapipigilan, Julina. Kahit walang muwang na bata yan, aswang pa rin yan. Kagaya ng mga magulang niyang lumalapa ng tao. Natigilan ng mag-asawa nang makarinig ng dalawang aswang na sarot na naglalaban sa labas ng bahay. Sabay silang napasilip sa bintana para tingnan ang nangyayari. Nakita nilang dumating na si Ivana at kinakalaban nito si Gabin. Mas matapang ang babaeng aswang ng mga oras na yon dahil sa paraan niya ng pakikipaglaban. Hindi siya natatakot sumugod at tila galit na galit sa lalaki. Nakikita nila ang dedikasyon sa mata ni Ivana na patayin si Gabin. Mas naging maliksi ang babae at parang hindi nag-iisip sa pagsugod. Galit lang ang pinaiiral nito dahilan para umatras ang lalaking sarot para iligtas ang sarili. Hingal na tinanaw ni Ivana ang lalaking aswang habang tumatakas. Oh, loko! Di tumakas ka! Wala talaga kayong sinabi mga lalaki kapag nagalit ang mga babae, no? Talaga namang halimaw kayo kung magalit Oh, nandyan na siya. Papunta siya sa pintuan. Dali, pagbuksan mo. Oh, bakit ako? Ngayon ayaw mo nang lapitan. Kasi nasaan yung aswang. Pero kapag nasaan yung tao, gusto mo. Kasi maganda siya. Ay nako, gumawa ka na naman kagagalit mo. Kita mo bang aswang ang itsura niya ngayon? Kita mo namang aswang ang itsura niya ngayon, di ba? Mamaya papasukin natin yan baka lapain tayo. Ang aswang ba kapag nasa halimaw na anyo, hindi na marunong mag-isip? Abay malay ko, hindi ako aswang Huwag mo akong tinatanong. Nakita mong nilabanan niya ang aswang kanina na sumusugod sa atin. Ibig sabihin, kagaya pa rin natin sila kung mag-isip. Dali na, buksan mo na yung pinto. Aray, oo na. Kailangan pa bang mambatok? Ang hilig-hilig mong manakit. Oh, Ivana, sige na, pasok ka na. Kumusta pala lakad mo? Aray! Sabi ko buksan mo lang ang pinto. Bakit may kumustahan pa?
Anong gusto mong bati ang gawin ko sa kanya? Bakit mo ako'y nagisa ng unan? Ang tigas pa naman ang unan natin. Dahil ang laman yan mga gamit na pinaglumaan. Sakit nun ha? Para matauhan ka. Galing-galing mo talaga mambola. Pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakabalik. Inatake pala kayo ni Gavin. Mabutit hindi kayo nasaktan. Kasalanan mo lahat ng ito Kung hindi ka dumating, tahimik sana ang buhay namin. Ngayon pakiramdam ko, bawat oras nasa bingit kami ng kamatayan. Saka isa pa itong anak mo. Nagsasaaswang na rin. Tingnan mo itsura niya kamukha mo na. Kamukha ko na? Aba, oo nga. Kahit saang anggulo'y kamukha ko na siya. Napakagwapong bata. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Hindi mo ba nakikita? Mabalahibo na. Ay, teka. Bumalik na siya sa normal na bata. Kanina lang mukha siyang aswang Hindi ako nagbibiro seryoso ako. Alam ko. Pero mukhang hindi ka naniniwala Naniniwala ako. Napatay ko na kanina yung nagsasagawa ng orasyon para gawin siyang aswang. Talaga? Kaya pala ganyan ang itsura at amoy mo. Para kang nalublob sa isang drum na puno ng dugo Sino pala yung gumagawa nun? Nakilala mo ba? Oo, yung manghuhula sa tribo namin. Nilansin niya kami. Pinaniwala niya kami sa mga maling hula. At para maisa katuparan ng lahat, niriritualan niya ang anak ko tuwing gabi para maging aswang na kagaya namin. Napakasama naman niya. Bakit daw niya yung ginagawa? Para mapatay ang lahat. Balak niyang papaniwalain kaming lahat na isang malakas na aswang si Jepoy na tatapos sa aming lahi. Kapag nangyari yon, mauubos na kami. Plinano niyang lahat para sa paghihiganti. Paghihiganti? Sinong ipaghihiganti niya? Si Lurka hindi purong sarot na kagaya naming pinamamanahan ng binhi. Ang mga magulang niya ay niyanggaw lang at para mabuhay, sumama sila sa aming lahi. Tapos ang sabi niya, sapilitan lang siyang niyanggaw na mga nakatatanda sa tribo na sa kakayahan niyang makakita sa hinaharap. Hindi na nakakapagtaka ang ginawa niya. May pinagugutan naman pala Kayo talaga mga babae, kahit mali na, nagagawa pa rin ilusot. Ano na naman ay pinupunto mo? Narinig mo naman ang kwento niya, di ba? Oo na. Ayaw ko na makipagtalo. Siya nga pala, Ivana. Kung natalo mo na ang luka-luka. Lurka. Lurka ang pangalan niya, hindi luka-luka. Basta talaga babae, matandain ka no? Ay, nako. Anong gusto mong sabihin? Kung napatay mo na siya, edi tapos na ang paghihirap namin. Hindi na ba kami sasalakayin ng mga kalahi mo? Alam na nilang nabilog lang sila ng luka-lukang yon? Hindi. Sa katunayan, nakapagtanim si Lurka ng galit sa puso nila. Lalo niyang napatindi ang paniniwala nila. Ngayong napatay ko na si Lurka, mas nanganganib ang buhay natin. Kapag nalaman nilang wala na siya, titindi ang galit nila. Parang babaylan na ang turing nila kay Lurka. Ipaghihiganti nila ang pagkamatay niya. Ha? Kung ganun dapat na ba nating tanggapin ang kamatayan natin? Magbibitin na lang siguro ko o kaya iinom ng lason para hindi ko maramdaman ang pagsakmal nila sa leg ko. Kakainin nila ako ng buhay? Ayoko! Hindi ako papayag! Baka naman may paraan pa. Paano ba sila matatalo? Anong dapat natin gawin para lubayanan niya tayo? Si Jepoy na lang naman ang gusto nila, di ba? Kapag nalaman nilang aswang na ang batang yan, lalo sila magagalit. Si Jepoy lang ang gusto nila Ibigay na lang natin ang bata sa kanila para matapos na to. Sira ulo ka ba? Bakit ganyan ka mag-isip? Isasakripisyo mo ang bata para lang sa kaligtasan mo? Ibuhay natin na nakataya dito, Julina. Kung nakinig ka lang sa akin na huwag iuwi ang batang yan, wala sana tayo sa ganitong kalagayan ngayon. Tapos ngayon sasabihin mo ayaw mo mamatay. Nung sinabi kong solusyon ayaw mo rin. Ay nako, ang gulo mo. Sinisisi mo ako? Sana. Pero palagi ka namang tama, di ba? Pero ngayon, makinig ka naman sa akin. Pakawalan mo ng batang yan. Pasensya na kayo sa gulong dinala namin mag-ina sa buhay ninyo. Nagpapasalamat ako ng sobra sa pag-alaga niyo sa anak ko. Pero tama si Marvin. Oh, nakita mo na. Buti siya, naintindihan ako O di magsama kayo. Di kayo na. Sige, magtulungan niyo ako. Kailangan kong ilayo ang anak ko sa inyo.
Ayaw kong dahil sa amin ay mapahamak pa kayong mag-asawa. Pasensya na talaga kayo. Sa tingin mo ba ligtas kami kapag umalis kayo? Ang mga swag di ba pagkain ng tingin sa aming mga tao? Hindi ka pwedeng umalis dito. Oh, bakit mo naman siya binabawalan, mahal? Aalis na nga sila eh. Aatakin pa rin tayo ng mga halimaw na yon kahit wala na sila. Kapag nangyari yon, paano natin sila lalabanan? Wala tayong alam sa mga aswang. Pero kung mananatili siya dito, gagawin natin siyang pananggalang. Hanggat nandito siya sa poder natin, wala siyang magagawa kundi ang ipagtanggol tayo. Marami siyang alam sa mga kauri niya eh. Alam niya kung paano sila talunin. Kaya hindi ka pwedeng umalis, Ivana. Dito ka lang. Wala rin akong lakas para labanan sila. Masyado silang marami. Pasensya na. Di lumabas din ang tunay mong plano. Tatakas ka, iiwan mo kami dito at kukunin mo yung bata. Hayaan mo kaming lapain ng mga kauri mo. Hindi pwede yon. Marvin, kumuha ka ng lubid. Ano? Bakit? Anong gagawin mo sa lubid? Itatali natin siya para hindi na makatakas. At kung kaligtasan lang din naman ang pag-uusapan, makikipagkasundo ko sa mga aswang na yon. Kapalit ang kaligtasan natin. Ibibigay ko sa kanila mag-ina. Ha? Magandang ideya yan, mahal. Sandali, kukuha na ako ng lubid. Sandali, huwag mong gawin to sa amin ng anak ko. Papatayin nila kami kapag nakuha nila kami. Pareho lang tayo ng kalagayan sa ngayon. Sige, hindi na ako aalis. Pagtulungan na lang natin na labanan sila. Maniwala ka, hindi ako tatakas. Ay nako, wala na akong tiwala ngayon, Ivana. Nasabi mo na ang pangit mong plano. Paano pa kita pagkakatiwalaan? Hindi nagdalawang isip ang mag-asawa na itali si Ivana. Hindi naman pumalag ang babae. Kinaumagahan, lahat sila ay tahimik. Hindi nagpapansinan pero nagpapakiramdaman. Hanggang sa binasag na ni Marvin ang katahimikan. Hindi mo ba pakakawalan ng babaeng yan? Hindi. Papaliguin mo naman. Di ka ba naaawa sa itsura niyan? Sanay naman siya sa ganyang itsura kasi aswang siya. Sa katatakas lang yan. Palagay ko naman hindi. Kasi kung tatakas siya, sana kagabi pa lang, bago natin itali. Inatake na niya tayo. Pero hindi siya nanlaban eh. Kausapin mo na. Mukha naman payag na siyang maging tagapagtanggol natin mula sa mga kalahi niya. Naisip ko lang na umalis na lang kaya muna tayo dito. Doon muna tayo sa kapatid ko. Hindi pwede. Paano ang bukid? Mauubos ng maya yung mga palay natin doon. Kung gusto mo, ikaw na lang munang pumunta doon. Papayagan naman kita eh. O tapos ikaw, magsasama na kayo ng babaeng yan dito sa bahay. Gusto mo nang mamatay ngayon? Ikaw lang naman ang nag-iisip ng ganyan eh. Ay nako, napakasilosa mo. Naniniguro lang ako. Sandali, diyan ka lang. Kakausapin ko si Ivana. Hoy, babae. Hindi ka ba nagugutom? Ayos lang ako. Paano natin matatalo mga kalahi mo? Paano nila tayo titigilan? Labanan sila at talunin. Yan lang ang paraan para tumigil sila. Ay nako, paano nga natin sila kakalabanin? Sabi mo nga, madami sila. Ordinaryong tao lang kami. Ikaw naman, nag-iisa ka lang. Anong laban natin sa kanila? Mahal, kausapin ko kaya si Elian. Baka may tulong siya. Ano ka ba naman? Makikipag-usap ka na naman doon. Palagi naman may kapalit na buhay ang pakikipagkasundo sa kanya. Sino na naman ang ibibigay mo? Baka naman maawa siya sa kalagayan natin. Malabo yun, no? Eh di magsasakripisyo na lang ako. Anong balak mo? Ibibigay ko na lang ang sarili ko sa mga aswang kapalit ng kaligtasan nyo. Baka pumayag sila sa ganon. Tingin mo talaga sa sarili mo, importante ka masyado? Isipin mo kapag ginawa ka yun, baka iligtas din ako ng kapre. Eh di, hindi ako mamamatay. Eh paano kung hindi ka iligtas? Eh di mamamatay ako. Sira ulo ka! Eh wala na tayong ibang magagawa eh. May kilala ba kayong albularyo o antingero? Bakit? Baka makatulong sila. Saka, gusto kong dali ng anak ko. Kailangan niyang maritualan para maalis na ang pagkaaswang sa kanya bago pa siya umatake at lumapa ng biktima. Sabi ko sa iyo delikado ng batang yan eh. Si Tata Teban, albularyo yun. Doon sa kabilang baryo. Kailangan natin pumunta sa kanya.
Bago sila pumunta sa albularyo, nag-ipon muna ang mag-asawa ng mga bawang na binalatan at dinikdik para may dala silang panlaban sa aswang. Nagdala rin sila ng tig-isang itak na muling hinasa ni Marvin para maging mas matalim. Dinala rin ng lalaki ang kanyang tirador at isang putol na galon na naglalaman ng mga batong pambala. Bumili rin sila ng ilang timba ng asin at binitbit yun. Nagdala rin sila ng ilaw na digaas na nakalagay sa bote ng babasaging alak, saka posporong pansindi. Kariton ang iniligay ni Marvin sa kanilang kalabaw dahil may gulong ito di gaya ng paragos. Puno ng kaba ang kanilang dibdib nang umalis ng bahay. Pero naglakas sila ng loob na puntahan ng albularyo sa kabilang bayan kahit alam nilang mapanganib. Dahil anumang oras ay sasalakay na ang mga aswang. Nakarating na sila sa ilang na lugar at napansin na ni Julina ang pagkabalisa ni Ivana. Bakit? Ano nangyayari sa'yo? May nararamdaman ka ba sa paligid? Nandyan na ba sila? Hindi ko pa masabi pero kinakabahan ako. Lahat naman tayo kinakabahan dito eh. Kasalanan mo to eh. Kaya tayo nalagay sa ganitong sitwasyon. Tama na. Naninisi ka na naman eh. Nandito na tayo. Wala na tayong magagawa. Kaya maging alerto na lang tayo. Eh ano pa nga ba? Para tayong susuong sa gera nito eh. Ano pa nga ba? Pero ang kalaban natin mga aswang. Sana talaga'y mabuhay pa tayo pagkatapos nito. Huwag kang mag-alala. Kahit buhay ko itataya ko para lang mailigtas ka. Kung bakit kasi hindi na lang manahimik ang mga aswang na yan eh. Hindi naman magkakatotoo yung hula na pinaniniwalaan nila kung pababayaan na lang nila si Jepoy. Malay pa ng bata kung anong tungkol sa hula na yon. Hindi mo kasi sila naiintindihan eh. Dahil wala ka sa kalagayan nila. Alam mo ikaw, hindi ko talaga alam kung nasaan ka kakampi. Napakabalimbing mo. Totoo naman eh. Sila nga hindi rin nila alam ang kalagayan natin eh. Ay nako. Naamoy ko na sila. Ano? Mawala na ang kaba ko eh. Bumalik tuloy ngayon at mas lumakas pa ang kabog ng dibdib ko. Mabuti na lang marami tayong dalang panlaban sa kanila. Ang problema lang natin, mabagal ang kalabaw. Palagi na lang nagbibilang ng hakbang si Sungay eh. Hagupitin mo na kaya Marvin nang bumilis-bilis naman. Hindi ko pwedeng patakbuhin. Baka mahulog tayo. Walang kontrol sa pagtakbo mga hayop. Nakikita ko na sila eh. Bakit kayo nasa malayo lang sila't nakatanaw? Bakit hindi pa sila umaatake? May araw pa kasi. Ganun ba yun? Takot sila sa araw? Bakit? Nakakapanghina at masakit sa balat. Kaya pala balot na balot ka ng kumot. Kung ganun eh, ligtas pala tayo kapag may araw pa. Hindi pala tayo dapat abutan ng gabi dito sa daan, Marvin. Makakarating ba tayo sa bahay ng albularyo bago gumabi? Pipilitin natin. Pero may mga sarot na handang isugal ang buhay nila para lang sa ipinaglalaban nila. Kagaya ng ilang naglalakad na papalapit sa atin ngayon. Subukan nilang lumapit. Malulusaw sila sa asin. Hindi maialis ni Julina ang kanyang paningin sa 5 nilalang na papalapit sa kanila. Ilang beses siyang kumurap dahil sa pagtataka na biglang bumibilis ang paglakad ng mga ito. Hanggang sa magulat siya na nasa harapan na nila ang mga taong yun. Pinahinto ni Marvin ang kalabaw dahil nakaharang na sa daraanan nila ang mga kalalakihang balot ng kasuotan ng katawan. May taklob din ang mukha nila at mata na lang ang nakalitaw. Nakailang tanong si Marvin sa mga ito bago siya sagutin. Doon nila nakilala kung sino ang nangunguna sa kanila. Hindi kayo masasaktan kung ibibigay nyo sa amin ang mag-inang sarot. Sa tingin mo maniniwala kami sa salita ng aswang? Wala kayong awa. Mga halangang kaluluwa nyo. Biyag namin sila kaya umalis kayo sa daraanan namin. Matapang ka. Ano naman ang mapapala nyo kung bibihagin nyo sila? Kukunin lang naman namin sila para patayin. Binibigyan ko lang kayo ng pagkakataon na mailigtas ang buhay ninyo. Wala namang problema sa akin kung pati kayo gusto nyong mamatay. Pwede naman namin kayong ilagay sa aming tiyan. Pabayaan mo na lang kami. Tapusin na natin ang problemang to, pre. Hindi tayo dapat maglaban. Wala kayong alam sa kung ano ang pakay ko sa kanila. Alam na namin ang lahat. Siguro nga'y alam nyo dahil sinabi na ni Ivana.
ang dati kong asawa. Pero hindi lahat ay sinabi niya. Marami na siyang kasalanan sa amin at tinakasan lang. May sarili kaming batas at kailangan siyang parusahan. Ikaw ba namumuno sa lahi ninyo? At bakit mo naman tinatanong? Kung ikaw, magagawa mo magdesisyon ngayon para tapusin ang lahat at magkaroon na tayo ng kapayapaan. Kapayapaan? Sa pagitan ng mga sarot at mga tao? Na pagkain lang? Nakakatawa. Ikaw ba'y handang makipag-usap at makipagkasundo sa isang hayop? Kakatayin mo lang ito at iluluto. Bakit ka ba nag-aaksaya na kausapin ng pagkain? Boplax ka pala eh. Kung pagkain ang tingin mo sa amin, bakit mo rin kami kinakausap? Dahil nagsasalita kayo at ang mga hayop ay hindi. Huling pagkakataon, ibibigay niyo sila sa akin at makakaligtas kayo. Ipinapangako kung hindi kayo sasalakayin ng kahit na sino sa amin. Pero hindi naman namin masisiguro ang kaligtasan nila. Huwag na ninyo silang problemahin. Hindi nyo naman kaano-ano yan eh. Wala kayong makukuha dito! Sige, sabi mo yan ha. Mas gusto ko rin itong wala akong iisipin na ipinapangako sa inyo. Mga kasama, atakihin sila! Kunin ang mag-ina ko! Ang mga taong yan, gawin nyo kung anong gusto nyo sa kanila! Hindi mangyayari ang iniisip nyo. Hindi kayo makakalapit. Marvin, patakbuhin mo na ang kalabaw. Umalis na kayo dito. Ako nang balang humarap sa kanila. Ipangako niyong ligtas na makakarating ang anak ko sa albularyo. Ipagamot niyo siya pakiusap. Hayaan niyong mamuhay ng normal ang batang si Jepoy. Kayo nang bala sa kanila. Bakit? Magpapaiwan ka? Oo. Sigurado ka? Oo, umalis na kayo. Dali. Pagkababa ni Ivana, kagad niyang inatake ang mga kalalakihan. Pinalo naman ni Marvin ang kalabaw para patakbuhin ito. Hinabol sila ng ilang lalaki pero pinaulanan naman ni Julina ng asin kaya nagsiatrasyon. Pero hindi tumigil ang mga aswang sa paghabol sa kanila. Kada may lumalapit sa kariton ay kaagad na sinasabuyan yun ng asin at tubig na may dinikdik na bawang. Dahil sa tindi ng galit ng mga aswang at sa pagkatakam nila sa karne ng tao, nagawa nilang magpalit ng anyo bilang sarot. Ang mga aswang na taong lobo, saka sila muling sinalakay. Nahablot ng isa si Marvin at marahas na hinatak. Dahilan para mahulog sa lupa ang lalaki. Mga hayok sa sariwang laman ang mga halimaw kaya hindi nila iniinda ang asin na isinasaboy na Julina. Sigaw siya ng sigaw habang nakikitang pinagkakagat ng mga aswang ang kanyang asawa. Sinindihan niya ang dala niyang gasera na may gaas at saka ibinato sa mga halimaw. Nakakailag lang ang mga ito pero hindi pa rin tinatantanan si Marvin. Paulit-ulit nang binabato ng mga panlaban na dala nila ang mga aswang. Pero dahil sa galit ng iba sa kanya ay sinugod na rin siya. Maya-maya ay biglang kumulog kasabay ng biglang pag-ihip ng malakas na hangin. Tumilapo ng dalawang sarot na kumakagat kay Marvin. Ang kapal ng mukha niyong tikman ng pagkain ko! Hindi ko kayo mapapatawad! Bakit niyo siya nilawayan? Elian, buti dumating ka. Salamat sa pagliligtas sa akin. Pagkain kita, kaya dapat lang naipagdamot kita sa magtatangkang lapain ka! Marvin, bilisan mo nang sumamba sa kariton. Pabayaan mo na yung taw-awi na yan na umarap sa kanila. Dalian mo! Oo, nandyan na. Kaibigan, ikaw na munang bahala sa kanila ha. Kailangan lang namin makarating kagad kay Tata Teban. Sige na, patakbuhin mo na uli ang kalabaw, Julina. Sige. Nako, medyo nahihirapan si Sungay na makalakad. Si Taw-awi kasi gumamit ng maika ng hangin. Kausapin mo nga yung kakambal mo na yan na huwag niya tayong idamay sa ginagawa niya. Paano tayo makakalis dito ng ganyan? Sandali. Elian, kailangan namin makalis na eh. Pwede mo ba kami itulak gamit ng hangin? May kapangyarihan ka naman para doon, di ba? Anong sinasabi mo? Mali naman ang sinabi mo sa kanya eh. Baka tumilapon tayo niyan. Ha? Ano nga ba uli yung sasabihin ko dapat? Ay nako, ayan ka na naman. Iniihip na tayo ng hangin. Hawakan mo na mabuti si Jepoy at makatangayin. Napaka-bopols mo naman kasi. Hindi ko kasi naintindihan eh. Masakit ang mga sugat ko. O yan na, lumalakas na ang hangin. Kumabot kayo mabuti. Sa tulong ng kapangyarihan ng Taw-awi, nakalayo sila sa lugar na pinaglalabanan ng mga aswang.
Huminto ang hangin na tumulong sa kanilang makalayo, pero halos kumain naman sila ng alikabok. Pinahinto ni Julina ang kalabaw para ayusin muna ang kanyang sarili. Luminga pa siya sa paligid at hindi na niya nakita ang mga halimaw. Malayo pa ba tayo sa bahay ng albularyo, Marvin? Palagay ko malapit na tayo. Sa bandang unahan may mga kabahayan na. Kumusta na kaya? Natalo kaya nila ang mga aswang o silang natalo nila? Pabayaan mo na sila. Palakarin mo na uli si Sungay para makarating na tayo. Kailangan na magamot ang mga sugat ko. May rabies kaya ang mga taong lobo na yon? Baka mamaya malapit na pala ako mamatay dahil sa rabies. Nakakaramdam na ako ng ginaw Naku po, kailangan nga natin makarating. Duwag ka pa naman, baka mamaya niyan yan pang ikamatay mo. Ang kaduwagan mo, hindi ang rabies ng aswang. May hangin ako nararamdaman na umiihip mula sa itaas. Totoo ba ito o guni-guni ko lang? Hangin sa itaas? Oo. Tapos may nakikita akong imahe sa langit. Hindi ko alam kung ibon o nabubutas na ang langit. Sira ulo ka ba? Bakit naman mabubutas ang langit? Teka, nakikita ko rin ang nakikita mo. Mukha ngang ibon, pero bumubulusok malapit sa atin. Kung ganon, hindi pa guni-guni ang lahat. Nakikita mo rin ang nakikita ko Hoy, Sungay! Bilisan mo nga lumakad! Tumakbo ka na! May babagsak sa atin na kung ano. Mukhang malaki yon. Siguradong wala kang kariton at lasog-lasog tayo kapag hindi tayo nakaalis dito kagad. Tumakbo ka na! Bilisan mo! Dalian mo! Malapit na bumagsak! Nandiyan na! Ang bilis naman bumulusok niyan! Marvin ang bata! Babagsak na ang ibon! Ay! Palaka! Palaka ang bumagsak! Hindi ibon na malaki! Nasaan na? Sa kariton pa talaga bumagsak! Nayanig lang ang kariton pero hindi naman nawasak. Teka, humuungol siya. Ano ba yung bumagsak na yan? Parang kilala ko to Teka nga, tingnan ko ang muka. Padapa kasing bumagsak Aba, si Ivana to. Paano to bumagsak dito? Pasensya na kayo. Dala ko siya kaso nabitiwan ko habang nasa ere kami. Namputya naman dito mo pa talaga hinulog. Buhay pa kaya yan? Yang taas ang binagsakan niya. Sandali nga tingnan ko. Bakit kasi binitiwan mo? Masyado kasi kayong maliit. Ang hirap hawakan. Di ba nagagawa mo naman palitin ang sarili mo? Ay, oo nga pala Nakakalimutan ko. Nagmamadali kasi ako sa pagtakas Kung di ko siya naagaw kagad, tsak na hiwa-hiwalay na ang katawan ng babaeng yan. O ano, buhay pa ba? May pintig pa naman ang pulso niya sa leeg. Ibig sabihin buhay pa siya. Pero mahina na. Kailangan na natin makarating kagad sa albularyo. Kung tumakas ka lang, ibig sabihin, hindi nyo natalo ang mga aswang? Hindi ko naman sila nilabanan. Ang babaeng yan lang ang lumaban sa kanila. Ano? Pinabayaan mo siyang pagtulungan nila? Away nila yon. Wala naman akong dahilan para makialam. Nailigtas ko naman ang pagkain ko. Kaya wala akong dahilan para makisawsaw sa kanila. Kaya nanood na lang ako. Buti nga't naawa pa ako sa babaeng yan kaya niligtas ko pa Ganon. Naging utang na loob pa niya ang pagkakaligtas mong kumag ka. Gumawa ka naman ng paraan ngayon para makarating tayo kagad sa albularyo para mailigtas pa ang buhay niya. Dahil kung mamamatay siya ngayon, tsak mumultuin ka niya at walang katapusan yon. Multo? Anong nilalang yon? Yun ang pinaka-nakakatakot na bangungot. Sige na, kumilos ka na. Naku po. Sige, itutulak ko kayo gamit ang hangin. Kumapit kayo. Bakit yun na naman? Wala namang ibang paraan. Wala. Hihipan ko na lang kayo para makarating kagad kayo doon. Hindi na nakapagreklamo si Julina dahil itinaboy na sila ng hangin. Para silang pumasok sa loob ng ipo-ipo at tinangay. Inihinto sila malapit sa bahay na manggagamot. Nuubo silang hinahagod ang hininga. Inis na inis si Julina dahil sa itsura niyang mukhang bruha. Sabog-sabog ang kanyang buhok at puno ng alikabok ang katawan. Pero napangiti na lang siya dahil nakarating sila ng mabilis sa bahay ng albularyo. Naabutan nila itong halos nakatulala sa bakuran dahil nakita silang biglang sumulpot. Manong, tulong po! Tulungan niyo po kami! Saan kayo galing? Wala ba kayo sa hinaharap? Aba, kayo nga! Ano kami nga?
Kayo ang nakita ko sa aking pangitain na darating na may kakaibang entrada. Saang planet kayo nagmula? Ay nako, wag na unin yung pansinin ng kakaiba naming pagsulpot. Kailangan ko po ng tulong. Kayo po ba si Tata Teban? Oo, ako nga. Ito kasing asawa ko, ditong babae. Sugatan ho sila. Kailangan ho nilang magamot. Matutulungan niyo ho ba kami? Abay, oo naman. Manggagamot ako eh. May kasama pa kayong tau-awi. Buti hindi kayo nilapa. Abay, kumakain ng tao yan. Nakikita niyo ho ang kapre? Hindi naman ako bulag. Sandali, tatawagin ko yung mga anak ko para matulungan kayo sa pagpasok sa bahay. Pagkapasok nila ay kaagad na naghanda ang matandang lalaki ng mga gamit sa panggagamot. Inuna nilang tingnan si Ivana. Pinulsahan niya ito. Nilagyan lang niya ng langis sa mga sugat at saka inutusan ng anak nitong lalaki para dalhin sa isang silid si Ivana para magpahangin. Isinunod ng matanda na gamutin si Marvin. Ginamitan niya ito ng dinikdik na halamang gamot para sa mga sugat. Ipinahid ang katas at saka tinapala ng malapad na dahon. Pagkatapos ay binendahan ng malinis na tela. Bakit po ganyan ang paggagamot niyo kay Marvin? Tapos nagpahid lang po kayo ng langis sa sugat ni Ivana. Hindi basta-basta ang panggagamot. Palagi itong nakadepende sa kung anong uri ng nilalang ang gagamutin mo. Hindi ko siya pwedeng gamitan ng halamang gamot na ito para ng kagaya sa babaeng yon. Hindi naman siya tao, hindi ba? Paano niyo po nalaman? Matanda na ako. Tumanda na ako sa panggagamot. Marami na akong ginamot na iba't ibang nilalang. Ang masasabi ko lang, lahat sila ay nakakamangha. Mabubuhay pa po ba si Ivana? Masyado pong mahina ang pulso niya eh. Meron siyang dahilan para lumaban. Alam kong makakaligtas siya sa pagsubok na ito. Marami na siyang pinagdaan ng pagsubok. Lahat ay lalampasan niya. Imposibleng sukuan niya ito. Saka, kaya niyang pagalingin ang sariling karamdaman. Pahinga lang ang kailangan ng katawan niya. Oo nga ho pala, Tata Teban. Itong sanggol po na kasama namin, kaya niyo ho ba siyang gamutin? Wala namang sakit ang bata eh. Anong gagamutin sa kanya? Nagiging halimaw po siya. Magagawa niyo bang ibalik siya sa normal na tao? Paano kayo nagkaanak ng aswang? Hindi po namin ito anak. Anak po ito ni Ivana. Kaya pala magkahugis ang kanilang muka. Bakit gagamutin ng bata? Aswang naman pala ang nanay niya. Anak ko na po ito eh. Kaya hindi po siya pwede maging aswang. Baka po magawa niyo ng paraan. Anak niya? Na anak mo rin? Mga anak pala kayo ng Ang gulo mong kausap. Asawa mo ba ito? Buti nakaka-taste ka sa kanya. Ano nga uli ang pangalan mo, lalaki? Marvin po. At siya? Si Julina po. Yung mga pangalan nyo saan ba hinugot ng mga magulang nyo yan? Bueno, huwag tayo magpasya para sa kapalaran ng bata. Hintayin natin na magising ang kanyang ina. Ibinilin po niya na dalhin dito si Jepoy para lunasan. Siya po nagpasya nito para sa bata. Ganun ba? Kailangan ko pa rin marinig sa kanya yon. Paano po kung matagal pa siya bago magising? Baka tuluyan na maging halimaw si Jepoy. Magigising din siya. Huwag mo lang pukpukin ang kaldero ang ulo niya. Huwag mong madaliin ang lahat. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay na may mahabang paghihintay. Sa sinabi po ninyo, mukhang aabutin ng ilang buwan bago magising si Ivana. Tsak na madadagdagan ng haba ng pangil ni Jepoy. Tapos kakain na siya ng sariwang karne. Ay naku, kaawa-awang bata. Saan planeta galing ang asawa mo? Kakaiba mag-isip pa. Hindi ko nga rin ho alam eh. Pero sinabi po sa akin ng lola niya ang sikreto sa kanyang pagkatao. Ampun lang daw po siya at napulot lang din siya sa tae ng kalabaw. Ganun ba? Mga sira ulo. Wala na talaga ako naging kakampi. 2 araw ang lumipas bago nagising si Ivana. Nanatili ang mag-asawa sa bahay ng matandang albularyo para sa kanilang kaligtasan. Dahil sa haba ng oras nila roon, naikwento nila sa matanda ang naging pakikipaglaban sa mga aswang.
Nalaman din nila na ang bakuran ng bahay ay nababalutan ng inkantasyon at pangontrang dasal laban sa mga masasamang nilalang. Hindi nila nakikita ang bahay at hindi rin nararamdaman ang presensya ng mga taong naroon. Nakakapasok lang ang mga nilalang kung sila ay pahihintulutan. Kagaya ni Elian na pinayagan ng matandang makalabas-masok sa kanilang bahay. Oh, gising ka na pala. Mukhang masaya ang kwentuhan niyo ah. Medyo lang. Nasaan tayo? Sa bahay ni Tata Teban. Ang albularyo. Albularyo? Ang anak ko, napagaling na ba niya? Narinig niyo po yun, Tata Teban. Sabi ko naman po sa inyo gusto rin niyang gumaling ang bata. Ayaw niyo kasing maniwala sa akin Ngayon, naniniwala na ako. Magagawa niyo po ba siyang pagalingin? Abay, oo naman. Ritual ang dahilan kaya siya nagsahalimaw. Kaya ritual din ang magtatanggal nun. Sa susunod na araw, kabilugan ng buwan, araw ng Biyernes, isasagawa natin ang ritual kapag ang bilog na buwan ay nasa gitna ng langit. Ang haba ng sinabi. Pwede namang sabihing hating gabi gagawin ang pagdiritual. Ay nako, bakit kaya ganyan makipag-usap ang mga albularyo? Kailangan ba kapag albularyo pag-aralan talaga ang matalinghaga kung mangusap? Marami pong salamat sa tulong niyo, Tata Teban. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Sige, walang anuman. Dumating ang oras ng pagriritual. Sa bakuran, nakahanda ang isang siga na may naglalagablab na apoy. Gumawa ng bilog na guhit ang albularyo sa lupa gamit ang inorasyon ng asin. Nakahiga ang bata sa ibabaw ng mesa na nasa gitna ng bilog. Lahat sila ay nakapalibot sa bata habang hawak ang puting kandila na may sindi ng apoy. Kada usal ng dasal ni Tata Teban ay nagwiwisig siya ng banal na tubig kay Jepoy. Sa bawat pagtama ng tubig sa bata ay sumasabay ang mabilis na pagsiklab ng apoy na siga. Lumalakas ang hangin na pumapalibot sa kanila na parabang pinapatay ang apoy ng siga pati ang nasa kandilang hawak nila. Panay rin ang iyak ng bata habang unti-unti nitong inilalantad ang anyo niyang sarot. Elian, ayusin mo ang hangin mo ha. Huwag mo munang paihipin. Namamatay ang siga. Saka itong hawak naming kandila. Hindi ako ang may gawa. Bakit ka ba nang bibintang? Ikaw lang naman ang mahangin dito Patalsikin kaya kita para hindi ka nagre-reklamo na nagre-reklamo. Hindi siyang may gawa ng hangin na yan. Kinukontra ng isinasagawa nilang ritual ang ginagawa natin. Kaya huwag niyong hayaan na mamatay ang apoy sa hawak ninyong kandila. Yung siga, namamatay ang apoy. Hipan mo, Elian, para magliyab ulit. Ngayon naman palautos. Ikaw nga lang kasi ang mahangin dito, Kayang kontrolin ang hangin Gawin mo na, daming reklamo. Oo na, hihipang ko na. Naku po, bakit mo naman nilakasan? Sumiklab tuloy ng malaki. Bala po ba kaming tustahin? Susunugin mo pa yung bahay ng albularyo Ay, pasensya na. Napalakas ang pag-ihip ko. Pero ang mahalaga, lumakas uli ang apoy. Yung bata! Ano nangyari sa anak ko? Unti-unti nang nagbabagong itsura niya. Nawawala na ang balahibo niya sa katawan. Oo nga, pati ang pangil niya nawawala na rin. Hindi na rin mapula mga mata niya. Gumagaling na po ba siya? Hindi. Ho? Bakit? Wala naman kasi siyang sakit pero ang sumpa sa kanya, nawawala na. Ay nako, kung hindi lang matanda, dadaguhan ko na talaga to. Ilang minuto pa ang lumipas bago tuluyang natapos ang pagdedetwal. Tungtuwa sila dahil tuluyan ang nakawala sa sumpa si Jepoy. Halos pag-agawan ng dalawang babae ang bata. Pero nagpaubaya na lang si Julina dahil alam niyang mas may karapatan si Ivana kay Jepoy. Kinaumagahan habang nag-aalmusal sila, namagitan ang malalim na katahimikan sa dalawang babae. Hanggang sa seryoso ng kinausap ni Ivana si Julina sa bakuran. Malayo sa ibang tao. May sasabihin ka ba? Bakit dito pa sa likod bahay? Masyado mang sikreto yan? Tungkol ito kay Jepoy.
Ay nako, alam ko na. Alam kong aabot tayo dito. Alam mo na kagad, ang galing mo namang kumilatis ng tao. Kahit hindi ako ang ina ni Jepoy, naging ina pa rin ako sa kanya. Pero mula nang napulot ko siya, alam kong darating ka at babawiin siya. Nung una, ayaw kong pumayag. Pero tama si Marvin eh. Hindi ko iniluwal ang bata. Hindi ko siya pag-aari. Anak mo siya. Ikaw ang dapat niyang makasama. Pero may isang kondisyon lang ako. Ano yon? Kapag aalis na kayo, yung oras na tulog ako kasi itatabi ko ang itak. Baka mataga kita eh. Pero hindi naman yan ang gusto kong sabihin eh. Ha? Meron pang iba? O sige na, lubos-lubosin mo na. Mukhang huling pagkikita na naman natin to eh. Alagaan mo mabuti si Jepoy Tingnan mo to. Gusto pa akong kuning yaya? Sira ba tuktok mo? Gusto mong magilamos ng asin? Ang asar ka. Wala akong balak kunin sa'yo si Jepoy. Alam ko magiging mabuti kang ina para sa kanya. Hindi ako karapat-dapat na maging ina. Isa pa, hindi kami magkauri. Gusto kong mamuhay siya bilang normal na tao. Palakihin mo siyang mabuting bata. Ano? Ibig mong sabihin? Oo, ihahabilin ko siya sa'yo. Salamat Kung ganun hindi tayo magtatagaan. Hindi mangyayari yun. Wala nang bawian Kung hindi, tatagain na talaga kita. Oo, wala nang bawian. Sa sobrang tuwa ni Jolina, nayakap niyang bigla si Ivana. Yun ang una at huling pagkakataon na nagkasundo sila at nagkapalagayan ng loob. Kagaya ng pakiusap ni Jolina sa babae, umalis ito habang siya ay natutulog. Kinabukasan, nagpaalam na rin ang mag-asawa kay Tata Teban at sa pamilya nito. Tata Teban, kami uuwi na. Marami pong salamat sa tulong ninyo sa amin Ay, wala yon. Tungkulin ko ang tumulong at manggamot. Natutuwa ako at nakilala ko mga kakaibang nilalang na kagaya ninyo. Hanggang sa muli, mag-iingat kayo. Sige po, salamat po. Ay, siya nga pala. Munti ko na makalimutan. Mabutit nakapa ako dito sa aking bulsa. Ibibigay ko nga pala ito sa inyo. Kwintas po? Bakit po? Hindi ito ordinaryong kwintas. Ito ay proteksyon ninyo mula sa mga nilalang, kagaya ng aswang at iba pang may mga masasamang hangarin. Kapag suot nyo ito, hindi nila kayo malalapitan o masasaktan. Huwag nyong iwawala. Tig-iisa kayong 3. Mutya ng puting rosas ang palawit niyan. Puro at dalisay. Ibig pong sabihin, hindi na kami mababalikan ng mga sarot na yon? Ayo, ganun na nga. Nako, marami pong salamat dito. Hindi na po ako kakabahan at matatakot. Dahil dito, magiging ligtas na kami. Ay, sige na, umalis na kayo. Matatagalan ang biyahe nyo dahil mukhang mabagal lumakad ang kalabaw ninyo Ay nako, tama po kayo dyan. Wala ho ba kayong mutya para pabilisin ang lakad niya? Tama na yan. Huwag ka nang humilit, baka matulad ka sa akin. Nabuhay ang naging kapalit. O sige mauna na kami, Tata Teban. Salamat po Bago makalabas sa bakuran ay nginitian nila ang panganay na anak na lalaki ni Tata Teban. Hinarang sila nito at siningil. Sinabi nito na hindi libre ang lahat dahil ang panahon ay naniningil. Walang nagawa ang mag-asawa kundi ang magbayad na lang. Hanggang sa daan ay inis na inis pa rin si Jolina sa nangyari. Babayaan mo na, mahal. Baka talagang kailangan lang nila ng pera kaya naningil. Hindi, kinutungan lang talaga tayo nun. Di naman naniningil si Tata Teban Mukhang wala siyang alam doon. Ayos lang sana na maningil sa serbisyo ng matanda saka sa konsumo natin na pagkain Nag-ilang araw din kasi tayo sa kanila. Pero yung pagtulog, mga ginamit sa ritual, renta ng mga gamit sa bahay, pati yung pagpapakain daw kay Sungay at ang tinulugan niya, may renta? Akala ko talaga ikaw ang gawa ang lahat Ay nako, makakarmang lalaking yon. Makikita mo. Hayaan mo na. Ang pera, madali naman natin niyang kikitain.
Kapag nag-anihan na sa bukid, makakabenta na tayo ng mga palay. Ay, sa bagay. Kaso nayayamot pa rin ako eh. Ang pangit pa naman ng mukha ng lalaking yon. Mukhang sugarol. Baka lulustayin lang niya yung pera sa bisyo niya eh. Ang mahalaga, mahal, wala tayong naging utang na loob sa kanila. Kasi binayaran natin sila sa lahat eh. O sige, yan na nga lang ang iisipin ko para mawala ang inis ko. Ang mahalaga rin, hindi na aswang si Jepoy. Hindi na siya mukhang daga na ngangat-ngat ng tiyupon. Ay nako, salamat talaga kay Ivana dahil iniwan niya sa atin ang batang ito. May anak na tayo, Marvin. Talagang anak na rin natin ang batang ito. Oo nga eh. Payag ka na? Kaya ano pa bang magagawa ko? Nandyan na yan. Tsaka tingnan mo, nakakahawi ko na nga yung batang yan eh. Paano ko pa itatakwil yan? Kawig mo na? Parang binabangungot ka yata ah. O baka nagugutom ka na? Sige na, patakbuhin mo na yung sisungay at na makauwi na tayo kagad. Pagluluto kita ng masarap na pagkain pagka-uwi. Talaga? Oo. Uy, gusto ko yan kapag ganyan. O kaibigan, ipan mo uli kami para makarating kagad kami sa bahay. Anong kapalit? Oh, bakit nandito pa tong kapre na to? Akala ko ba sabi ni Tata Teban, hindi na makakalapit ang masasamang nilalang sa atin. Bakit nandito siya? Aba, hindi ko alam. Kanina pa natin kasama yan eh. Nakasunod lang. Di mo ba napansin? Ay naku, kapag minamalas ka nga naman. Peke yata tong kwintas na binigay niya eh. Baka hindi talaga masamang nilalang si Elian, kaya ganun. Paano mo nasabi? Itsura pa lang yan eh, masama na. Ugali pa kaya? Nainis ang Taw-Awi sa sinabi ni Julina kaya hinipan sila nito. Dahil doon, nakauwi sila ng bahay sa mabilis na paraan. Wala na silang alam kung bakit hindi na itataboy ng kwintas si Elian samantalang ang ibang nilalang ay hindi na nakakalapit sa kanila. Lalo na ang mga aswang. Mula noon, namuhay na silang masaya at payapa. Nabuo na rin ang pamilyang pinapangarap nila dahil sa pagdating ni Jepoy sa kanilang buhay. Itinaguyod nila ang bata hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang buhay. Wakas.